I'm into saving teeth. 'Di ba? I'm into gum health. So, isa sa problema na nakikita ko, brought about by the fact na ang daming nagvi-veneers, kahit saan ka pumunta, nagvi-veneers sila, composite, zirconia, e-max, kung ano-ano na nga eh. And that people think na it's something that they should have or they must have kasi yung idol nila meron eh, di ba? So, nung nakikita ko na ganun yung projection, left and right, doon na tumaas yung rate ng may mga gum diseases. Because, pwede kasing nagpa-veneers ka but you don't know how to maintain it. Alam mo, lagi ko kasi sinasabi sa patient parang, for me, it's important na kung dumating tayo sa pagkakataon na magkasalubong tayo outside clinic, magkasalubong tayo sa mall, nagkasalubong tayo kung saan man, it's important for me na kaya kitang tingnan sa mata at makakangiti ako sa'yo at ikaw masaya kang makita ako dahil alam mo I did something good para sa'yo. But when you put your heart into it and your mission is to, let's say, help patients, kay one patient at a time, yung isang tao lang na babaguhin mo yung buhay today, ripple effect kasi yan. Diba? So, sinasabi ko siyang, okay, revenue comes in second kasi if you put so much love on one patient, you're not only going to treat that patient. Kung love ka ng patient, nanay, tatay, anak, kapatid, lahat yan dadalhin niya sa'yo because yung pasyente na yon tinatrust ka niya. Alam niya na hindi ka magmamadali. 'Di ba? Alam niya na yung ginagawa mo laging merong love. Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Dr. Patricia Suiza, isang dentist at isang periodontist. Si Dr. Patricia po ay nag-i-specialize sa kaso ng halitosis at nagnanais siya makapagbigay ng dagdag kaalaman upang mapuksa ang problema ng pagkakaroon ng mabahong hininga dito sa Pilipinas. Dahil ito ay isang seryoso at importanteng kondisyon na malaki ang epekto sa buhay ng isang tao. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong kaalaman, pagkatao, pananaw at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin at katotohanan ng lagi nating hanapin. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is Epic. Doc Patricia, introduce ko lang po. Si Doc Patricia po is wife ni Dr. Momani po na guest natin sa previous episode. Si Doc naman po ay isang periodontist, dentist. So, ayun po. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak na may guest namin kayo. Sobrang dami ko pong gusto may tanong sa mundo niyo po. Punta na po kagad tayo sa unang-unang tanong. Sa dinami-dami po na pwedeng pasukin na field, lalo na sa mundo ng medicine, bakit po dentistry? Bakit dentistry? Actually, to be honest, hindi siya yung first choice ko. Okay? Hindi siya yung gusto kong maging when I was a child. Gusto kong maging abogado. Gusto kong maging journalist. Yun talaga yung pangarap ko. But, parang I did not get the support in terms of pag sinasabi ko siya, parang I'm not getting the go signal, parang ganon. At the same time, we're a family of dentists din. Not naman my parents, but yung lolo ko, then I have an aunt na dentist din, may pinsan ako na dentist din, ganon. So parang it's a profession na umiikot sa family. Yun. Tapos yun, after nun, ako lang yung high school during that time. And then sabi nila, matalino naman daw ako. So why not take up dentistry? Ganyan. And then, I remember one time, sabi sa akin nung tita ko, pwede ka magsulat na doktor ka, pero hindi ka pwedeng manggamot na manunulat ka. Parang ganon. Something like that. So, yun, pinili ko yung dentistry because yun lang, aside from the things that I wanted to do, yung familiar ako. Okay? And then, yun, I learned to love dentistry along the way. Kasi pinili ko na siya eh. Parang gano'n naman ako. Actually naman kasi, kunyari, sa isang taong hindi niya pa alam din talaga yung siguradong gagawin, lalo na kunyari, papuntang college, wala naman talagang 16 years old na, alam niya na yung gusto niyang gawin sa buhay eh. So, minsan, pag napunta ka sa isang bagay na parang feeling mo, doon ka talaga met. Nagbo-workout eventually talaga eh, na magugulat ka na lang.
mahal ko na 'tong ginagawa ko na 'to. Oo, ano siya, it's a constant conscious choice. Decision siya na sinabi ko, okay, sige, I'll take up dentistry and then let's take it from there. Yun naman. Minahal ko naman siya. And then you just have to find the meaning kasi dun sa ginagawa mo. Totoo yun. So, yeah. Opo. Ayan, mamaya, pag-usapan po natin yung philosophy niyo. Pero atras lang muna tayo ng onte. Punta tayo sa mundo ng dentistry. Okay. Kung ilalagay mo lang sa isang bagay, ano yung number one problem sa teeth and sa mouth ng mga tao? Number 1, you mean sakit? Oo, papa. Well, number 1 pa din by survey is dental caries. Yun yung tooth decay. Okay? Halos lahat ng tao merong tooth decay. Lalo sa Pilipinas, napakataas nung rate ng caries. Siguro another problem that I would say na hindi natin napapansin is that yung kakulangan ng knowledge about dental health. Yan. Okay? Or Opo. oral health in general. Kasi parang until now, nakikita natin or tinitingnan natin ang dentistry as parang luxury yan eh. Parang vanity lang yan eh. Nagpapadentist ka kasi may pera ka, number 1. Pangalawa, dahil maarte ka, gusto mo magpaganda lang. So, I think it's a problem, lalo na ngayon that people are watching on their phones. And then nakikita lang nila na when you go to the dentist, lalagyan kang braces, lalagyan ka ng veneers, magpapa teeth whitening ka. Diba? Parang very bihira ako nakakakita ng content na nagpapakita ng prevention. Okay, why are they doing it? Ano yung benefit nito in the general health? So, more than yung pagkakaroon ng sakit mismo, like yung tooth decay or gum disease, I think it's a major problem talaga, lalo sa bansa natin, yung kakulangan ng knowledge and yung sobrang konting importance na binibigay natin sa oral health. Hindi lang dental health oral health talaga kasama yung ibang structures ng bibig natin. Totoo yan. Ako rin. Sa totoo lang, medyo guilty ako dyan. Hindi ako masyadong nakaka-visit sa dentist ko. Pero, yun nga po. Kung napag-usapan natin kanina, yung tooth decay po. Ano po ba yung mga ways para maiwasan siya? Ways para maiwasan talaga is hygiene. Okay? Hygiene talaga. Ito, very common eh. Makikita mo yung... Ay, sorry. Uso ba? Tumutunog na yung ano. Ayun, paano po maiwasan yung tooth decay? Paano maiwasan? Okay, when we speak of prevention, 'di ba? Hygiene talaga 'yan eh. Okay? Kaya lang kasi kung mapapansin mo yung mga bata, 'di ba, pag tiningnan mo sila, lalo na if hindi sila nanggaling sa pamilya na knowledgeable, wala naman talagang experience with dentist, sasabihin nila baby teeth pa naman yan, okay lang. Parang they normalize or we normalize yung pagkakaroon ng bulok-bulok ng ngipin habang bata pa, which is hindi yun totoo. Hindi dapat yun. Kaya hindi yun totoo. So in terms of prevention, hygiene, of course, pangalawa diet, 'di ba? And nagsisimula yan at a very young age. Opo. So kung yung bata masyado siyang overloaded ng sugar Talaga, no? talaga. Pero it's not like kain ka na kain ng sugar, automatic magkakaroon ka ng dental caries. Hindi naman siya ganun. It's the time na nagre-rest yung sugar in your mouth and then it converts to acid and then saka nagkakaroon ng cavity. Kaya pangalawa is yung overall lifestyle natin, 'di ba? Kasi pwede naman na maayos yung diet mo but you don't technically clean your teeth. Hindi ka nagtutoothbrush. Opo. Ayun, kunyari, sa pagtutoothbrush, ano ba talaga yung accepted, yung kumbaga general na dapat frequency sa pagbabrush? At ano pa yung beyond brushing na dapat ginagawa ng isang tao para maalagaan yung kanyang... Okay, sa brushing 2 to 3 times a day in the morning and then if kaya pa midday you do it and then pinaka-importante sa gabi. Okay, so 3 beses sa isang araw and then dapat may flossing. Okay? Kasi there are surfaces na hindi naman naaabot talaga ng toothbrush. So kailangan mo yung dental floss to clean not only yung in-between ng ngipin but also yung bandang part ng gums na. Opo. Kailangan kasi nadadaanan ng floss yun eh. Dahil yun yung area kung saan actually nagtatago yung bacteria. Opo. Diba? Ito, Doc, medyo personal na tanong to. Sa akin, pag nagpa-floss ako, nagdudugo. Ano yun? Ba't ganun? Okay. Well, bleeding, okay, in general, is not a sign of health. Okay? Kapag merong nagdudugo, ibig sabihin may problema. Hindi yan normal. Minsan sasabihin, normal yan kasi tinamaan mo ng tinamaan mo ng floss or ng toothbrush, 'di ba? Pero generally hindi. Okay? When there is bleeding, ibig sabihin there's inflammation. Okay? In Tagalog, pag sinabi inflammation, may pamamaga.
Okay? Or in other words, pag sinabi mong inflamed yung isang parte ng katawan or you're inflamed in general, ibig sabihin, yung katawan mo is constantly fighting. Can be an injury, okay? Or can be, let's say, bacterial products, ganyan. So, nakikipaglaban yung katawan mo to something, against something. So, kung nagdudugo, ibig sabihin, there's something going on there. Papacheck up ako. Hindi, pero kasi parang minsan natatakot ako. Baka sobrang hard lang ng pagkakaano. Pero well, Common yan eh. Actually, yung iba, ang reason nila ba't di sila nagpo-floss is nagbi-bleed. oo. Problem is, the more mong hindi yan Mas ifo-floss, magkakaproblema. yung bleeding mo, hindi yan magre-resolve. Kaya pangalawa, yung problema mas magiging malala. Ganun pala yun. Noted yan, Doc. Oo. Ayun naman po. Pagdating naman po kunyari sa, di ba, kasi po, periodontist din po kayo, di ba? Ang periodontist po, mas concerned sa gums. Kadalasan ang mga gum health and gum diseases. Yun po, ano po yung mga kadalasang mga nagiging sakit po sa gums naman ng tao or sa mouth? Okay. Pag sinabi nating periodontist or a dentist practicing periodontics, ibig sabihin, ang focus ng practice namin is yung health ng gilagid, Yun po. ng buto na nagsusupport ng mga ngipin natin. So, that's the alveolar bone. Yung ligaments. Okay? Kasi ngipin natin, hindi yan parang pako na solid siya. Gumagalaw yan eh. 'Di ba? So, parang yan may mga garter sa paligid. So, those are the ligaments that are suspending the tooth in the socket. Okay? And then, pang-apat is the cementum. Yun yung covering nung paa ng ngipin. So, apat na main structures yan. So, when you say you have periodontitis, ibig sabihin, merong kang inflammation nung supporting structures na yon. Involved na yung apat na yon. Okay? Ang gingivitis, di ba, when we hear it, parang simple lang naman, gingivitis lang naman yan eh, di ba? But gingivitis actually falls under periodontal diseases. Okay? And pag sinabi mong disease, sakit. Kaya sakit siya, may pathogen siya. It's just that, pag nasa gingivitis level ka pa lang kasi, reversible yan eh. Na re-reverse pa. Pag tinanggal mo yung irritation, tinanggal mo yung source ng inflammation, pwedeng mag-reverse. Ibig sabihin, yung infection, hindi pa umabot sa buto. Pero pag umabot na yan sa buto, mas malalim na siya. Progressive, it becomes irreversible. Yun na yung periodontitis. Okay? So kami, yun yung focus namin, to diagnose and to treat. Opo. Yung mga ganyan. Tsaka di ba, malaman ko lang po, di ba minsan may mga problems din sa oral health na nagra-radiate sa ibang parte ng katawan? Like, nagkakaroon ka ng problem sa puso or ano man. Kung pwede niyo po bang i-detalye yung mga gano'n? Na, gaano ka-importante na inaalagaan mo yung bibig mo kasi hindi lang yan about sa bibig mo. Ang daming pwedeng maging epekto dyan. One common problem kasi is that we tend to isolate yung bibig natin from the rest of the body. 'Di ba? Kaya nga yung attention tsaka yung concern natin sa bibig masyado maliit. Kasi parang you're looking at it as if wala. Bibig lang yan. Nakakalimutan natin na actually it's part of the entire thing, the entire body. At the same time, window yan eh. Oh, 'Di ba? window, yeah. So maraming nagmamanifest na problema through the mouth. Ngayon, there are also a lot of problems na actually pwedeng manggaling sa bibig. Yan yung lagi nating sinasabi sa mga pasyente. So for example, meron tayo minsan nakikitang post na, if you have gum disease, ganyan, or may periodontitis ka, pwede kang magkaroon ng heart problem. 'Di ba? Common yan. And that is true. 'Di ba? Kasi pag sinabi mong meron kang periodontitis, namamaga. Okay, may inflammation. Every time na mamaga yung katawan natin, meron tayo kasing mga nire-release na chemicals. Okay, para i-protect yung katawan natin because the function of yung mga parte ng katawan is to protect us 'di ba? Mga antibodies na. Yes, yung mga ganyan, antibodies or mga receptors or mga medyo technical. Okay. So mga mga cytokines, Cytokines. chemokines, mga ganyan. So, marami siyang inflammatory mediators na nilalabas. So, ngayon, kapag yung katawan natin is in constant infection or inflammation, pwedeng magkaroon ng damage to endothelial tissues. Yun yung lining ng blood vessels. So, yung blood vessels, arteries and veins, pwedeng masira siya.
Okay? In relation to periodontitis, since bacterial yan, yung bacteria na nasa bibig natin, technically, pwedeng mag-travel throughout the body. Kasi hindi naman stagnant ang blood eh. That's why you call it a blood stream, di ba? Ibig sabihin, nagsisirculate yan. So, if the bacteria from the pocket ng gums mo, transiently, sumasama siya doon sa bloodstream, meaning paulit-ulit, repeated siya, pwedeng magkaroon ng thrombus. Pwedeng dumikit siya sa thrombus na existing na. And then, magko-colonize na yan doon. Dadami na yan doon. So, pwedeng masira yung organ. Pwedeng, kung meron kang valves, kung meron kang mga, let's say, pacemaker, o kaya na-operahan ka na before, or may history ka ng cardiac arrest, or na-stroke ka na before, so yung risk mo also increases. Ganyan. So, yung bacteria, pwedeng mag-travel sa katawan mo, bacteremia na tinatawag natin, and can cause yun nga pagkasira ng mga blood vessels, and then yung constant inflammation ng katawan natin will also favor yung pwedeng mag-increase yung risk mo for clotting. Yan. So yan yung mga biglang bakit nagka-heart attack, Oo. bakit nagkaroon ng endocarditis, 'di ba? Bakit namaga yung covering ng puso niyan. And then when you culture, makikita mo ay may bacteria na not supposed to be there or not normally found doon sa area na Kasi ang alam ko nga, merong mga ganun na parang inatake sa puso, nung nalaman, sa ngipin pala may problema. May mga ganun talaga. Not, it's not always direct naman, hindi lagi. Yun nga, sabi ko kasi kanina, parang lagi nating ina-isolate yung bibig natin from the rest of the body. Na pag namamaga ka dyan, akala mo yan lang Dyan yung may lang, problema. Hindi ganun yun. Kahit saang parte ng katawan mo, when you have an injury, it's your entire body that's actually fighting against doon sa injury. 'Di ba? May central may headquarters ka eh. So doon lang siya nakalocalize. Pero ano pa din 'yan, it's your entire body that's actually fighting against doon sa injury. Opo. Ito, Doc, matanong ko lang. Kasi di ba po yung, kunyari, sa gum health nga po kayo, yung yung pagkakaroon ng singaw. Singaw. Opo. Kasi ako, kunyari po personally, ako dati naka-braces ako. Kaya ako hindi tinuloy at hindi ko na dahil lagi ako sinisingaw. Tapos po kasi, akin, nasa dugo namin, hindi ko naman na rin napacheck. Pero kasi, meron kaming autoimmune mga problems sa family ko. So, feeling ko, directly related yun kung bakit ako laging konting nagsisingaw kagad. Kahit toothbrush ka naman ng toothbrush, kahit ano po ba, kung ma-explain nyo lang, bakit may mga taong prone sa singaw? Actually, kasi pag sinabi mong singaw, yan it's an irritation, ulcer. Opo. 'Di ba? Pero normally, nangyayari yan kapag ka na-scrape mo yung Nasugat, surface, opo. 'di ba? Nasugat. Kung naka-braces ka before, common yan kasi may mga surfaces may mga sharp edges yung brackets mo. Kaya minsan pag ginanon mo, 'di ba, may marka ng bracket doon sa sa loob ng bibig mo. Pero hindi siya gilagid. Okay. So kung ang tinatanong natin is, Doc, ba't nagsingaw? Usually yan merong physical or mechanical injury. Can be tinamaan ng bracket mo or ng toothbrush mo or nung kumakain ka dahil nga may bracket ka doon sa area na yon, hindi nag-slide na maayos, so tumatama yung food mo sa ibang parte ng bibig mo. So it's most likely a type of injury na mechanical. Okay? Pero pag meron ka nakikita, let's say, mga pimple, iba kasi yung singaw eh. Pag sinabi mong singaw, mahapde eh. Pag nakagat mo yung dila mo, di ba, pwedeng magsingaw siya, sugat siya. Pero if meron tayong nakikita na akala natin, or sometimes we term it as singaw, pero mukhang pimple, tapos it comes and goes, it can be a sign of infection. So, pwedeng endodontic infection siya. Infected yung ngipin mo sa loob. Or pwedeng periodontal infection. Okay? So, abscess. So, pag pinrest mo, may mga discharge na lumalabas pus, dyan. no? Oo, may pus. So, yun. Ito po, Doc. Ano po yung mga kadalasan yung, kumbaga, aside po syempre sa yung mga, sa mga aesthetic side naman ng mga nagpapunta po sa inyo, ano yung mga kadalasan ginagawa niyo po? Okay. Sa totoo lang, ang tagal nung practice ko na tumatakbo talaga sa aesthetics. Opo. 'Di ba kasi nagkaroon tayo ng trend na parang everybody's doing pampaganda. Veneers. Okay, so veneers, crowns, ganyan. And it's everywhere already. So sa akin, yun yung usual na ginagawa ko before. But medyo sometimes there's a conflict with with my specialization, kumbaga. Kasi I'm into saving teeth, 'di ba? I'm into gum health. So isa sa problema na nakikita ko brought about by the fact na ang daming nagvi-veneers
kahit saan ka pumunta, nagbi-veneer sila, composite, zirconia, e-max, kung ano-ano na nga eh. And that people think na it's something that they should have or they must have kasi yung idol nila meron eh, di ba? So, nung nakikita ko na ganun yung projection, left and right, doon na tumaas yung rate ng may mga gum diseases. Because, pwede kasing nagpa-veneers ka but you don't know how to maintain it. Oh. You don't maintain it. Or there are surfaces dun sa veneers mo that do not facilitate proper cleaning. Okay? Or merong material na pwede nag-overhang na nagkakos ng constant inflammation ng gilagid mo. Okay? So, yun yung naging trend, tumaas. Grabe, may risk din pala ang aesthetic side ng pagpapagawa sa ngipin. Hindi ko, ang veneers, hindi ko alam na meron palang ganun. O, kaya nga actually ano siya eh, parang isang malaking shift. Nagkaroon ako ng shift talaga when it comes to dealing with my patients. Na it's so important to me that I inform the patients na pag ginawa natin yan, it's irreversible. So these are the cons pag ginawa mo. The pros, syempre, yan dyan na yan. Gaganda ka, puputi ngipin mo, lalaki yung ngipin mo. Okay, pero the cons will be ito. Pag tinanggal ko a part of your tooth structure, di na yan babalik. So, kung masira yung veneers mo, you have to replace it later on. Hindi ko na ma-revive kung ano yung tinanggal natin. Di na natin maibabalik yun. Okay? So, you have to have the budget for replacement. So, kung gagawin mo yan just because nakita mo sa iba or just because uso yan ngayon, you have to think 1,000 times. Yun yung isa. Pangalawa, hindi yan pag kinabit ko ngayon, it stays there forever. You have to take care of it also. Hindi pwedeng maputi ngipin mo pero mabaho ang hininga mo. Hindi pwedeng maputi ngipin mo pero namamaga yung gilagid mo. Diba? So, yun yung mga bagay na nag-shift talaga. Yung ano. So, parang for me, it has to be health, number one, and then function. Kasi maraming naka-veneers, hindi makakain. Hindi makakagat, tatakot silang kumagat. Nung naka-braces ako, hirap na rin po kumain. O kaya naman, nabubulol. Parang hirap na hirap silang i-open yung bibig nila kasi ang lalaki ng ngipin nila, ang haba ng ngipin, or merong constant fear na mabasag or matanggal yung ngipin nila. So, yung function, di mo na-achieve, diba? And then, last ng aesthetics. Aesthetics kasi that's the easiest to do eh. Kasi kung may mali ka man dyan, you just need to repeat it because it's superficial. Pero when you damage something na hindi accessible, diba? Medyo mahirap siya. Delikado. Nakakatuwa sa inyo, Doc, na pareho kayo ni Dr. Mamani na parang kahit nga, syempre, client yun na yun. Parang napaka-importante sa inyo yung anong ethical side na parang kailangan mailinaw namin yung risk na kukunin nyo bago nyo gawin to. Kasi sa totoo lang, kung kahit hindi mo na i-emphasize yung risk, kasi sila naman ang pumunta. Nakakatuwa lang po na makita talaga ng may mga ganun pong doctors na hindi lang na basta may kliyente ako at gusto naman nila yan. Ay, bahala na sila dyan. Alam mo, lagi ko kasi sinasabi sa patient parang, for me, it's important na kung dumating tayo sa pagkakataon na magkasalubong tayo outside clinic, magkasalubong tayo sa mall, nagkasalubong tayo kung saan man, it's important for me na kaya kitang tingnan sa mata at makakangiti ako sa'yo at ikaw masaya kang makita ako dahil alam mo I did something good para sa'yo. Wow, Yun yung isa sa parang living principles ko. And I tell that also to my staff. Now, when we do something, dapat proud ka. And we have to treat our patients as if parang nanay mo yan eh. How would you like your mom to be treated? Diba? You like your mom to be given all the information na kailangan niyang alam. Okay? All the options na pwede niyang pagpilian. Pwede mong offer ng alternative kung hindi man magmamatch yung most ideal. Okay? And yun, always do what is beneficial for the patient. Now, bottom line, kung sinabi ng patient, okay doc, naintindihan ko lahat yan, ready ako na mabasag man to, masira man, palitan, ready ako. I'm willing to Then go. to go all in. Then, okay, sige, go. Ang ganda ng payo nyo na kahit po sa lahat, in general, kahit sa ang career. Kung, yun nga, kung meron ka paninindigan na kung trinatrato mo yung mga kliyente mo, na pagka nakita nyo ako sa labas, kaya ko kayong titigan sa mata. Oo. Napakagandang noon kasi sa totoo lang, lalo na sa lahat naman ng business o kahit sa ang linya, service providers tayo eh. Yes.
So, parang nagsosolve tayo ng problema, eh. So, parang dapat talaga intindihin natin yung pinakapakanan Oo. ng mga taong Yun, for me, I think, sobrang importante na, kasi ba't ka ba nagdentista? To save teeth eh. That's the very core of your, of your profession. So, why would I choose to destroy something, 'di ba? Nang hindi ko man lang ini-inform yung patient ko. Yung ngipin kasi pagka sinira mo, walang kapalit walang yan. palit. Ang next na niyan is implants na, 'di ba? So okay lang naman 'yon if you inform the patient. It's always about educating the patient. Kaya sobrang tagal ko mag-consult eh. Opo. Sobrang tagal ko talaga mag-consult. So 'yon, very important siya for me. Ano po, Doc? Napag-usapan. Nabanggit niyo po kanina yung bad breath. Kung, di ba, yung parang scientific term din, yung halitosis, eh, no? Yes, oo. Ayun, matanong ko lang kayo doon. Ano po ba yung mga causes ng halitosis at paano siya maiwasan? Ano po yung mga procedures na ginagawa niyo para ma-alleviate? Okay, ito, just to give you a trivia Yes. ha. Itong halitosis thing na Opo. to, it's kind of funny kasi hindi ko naman talaga yan, hindi ko talaga linya to begin with. It's just that since I do perio, so puro infection, puro inflammation, so most of them talaga merong bad breath. Opo. So ngayon, when you treat the problem, definitely magkakaroon ng resolution yung odor. Okay? Sa amin kasi, as doctors, we have parameters, we have measures. Alam namin kung ano yung dapat namin tingnan. But on the side of the patient, ano naman pakinila sa size ng pocket nila? Ano naman, 'di ba? Yung inflammation level nila, wala naman pakialam ang pasyente diyan eh. Ano yung something that impacts their life kapag meron silang perio? And then it's mostly bad breath. Opo. Okay? So sa patients ko noon, pag tinreat ko yung perio, nawawala yung bad breath. And then parang nagkaroon ng post yung isang patient ko. Sabi niya, pumunta ako dito sa doctor na to, nawala yung bad breath ko. Apparently, there's a group pala of people with bad breath. Opo. Okay? That's how it happened. Ganun siya Like may napanganak. Facebook page? I don't think it was a Facebook page. Ay, Kasi group as far pala, as group I pala. know, ano siya anonymous daw sila. So, Reddit. Okay, may so ganun. there's a group of people apparently na lahat sila they're looking for solutions para sa bad breath nila, and then that patient posted about me and ano yung naging journey niya, and then the next thing I knew, yung calendar ko puro Ang dami na. halitosis. Oo. Nung una, medyo nakakatawa siya kasi nanggagalit pa ako. Sabi, bakit yung calendar ko puro halitosis yan, ganyan. Tapos, wala, you just do your job as, 'di ba? And then I started listening. Okay? When I started listening to my patients, doon nagkaroon ng pagbabago. Kasi, I started receiving patients na pag upo pa lang nila, nagbe-breakdown. They cry. And then that's when I realized na, okay, may mga patients na nag-isolate, na-depress, nagka-anxiety, natakot manligaw, natakot mag-boyfriend, hiniwalayan ng partner, may mga career opportunities na hindi nila tinatanggap. Ganon yung mga stories. And then, ang hindi ko makakalimutan is when one patient, nung pumasok siya, breakdown siya, sinabi niya sa akin, Doc, because of this, I don't wanna live anymore. Okay? Tapos nung nakita ko, ang dami niya mga last Oh marks my God. dito. Dun talaga, na parang, seryoso ba? May may mga ganon. Ganyan pa. Kasi pero kung isipin mo rin kasi, like kunyari, sa outsider's perspective, kunyari yung aesthetic side ng ngipin, mas importante pa talaga yung hininga dahil syempre nakaka-interact mo siya, totoo yun. Kunyari kung may kadil ka o meron kang kausap sa ganyan, parang sobrang may impact talaga yung perception mo dun sa tao eh. At the Ikaw, same kung time. may kadate ka, Oo, halimbawa, actually, nakita mo totoo. sa Facebook, ang ganda-ganda, diba? Tapos Oo. nung nakausap mo, ang Oo, ganda ng ngipin. Bini-bini, maganda. Tapos nung naamoy mo. Bad breath. Oh. Diba? So, most of them, ganun yung experience. Na, okay naman sana nung nag-chat sila. Pero nag-meet na kami, Doc. And then, nung tinanong ko siya, ito yung reason. Okay? And then, mag-asawang naghiwalay. To think yun lang, yun yung naging reason. Of course, hindi natin sabihin na yun lang. Opo. Kasi hindi naman Siyempre, hindi natin pwedeng invalidate. Pero yun yung mga stories na parang talaga, it took me a lot of time to realize na gano'n or to accept na may mga ganong kwento. Until yun nga, talaga nakikinig ako sa kanila and nagugulat ako. Like,
ayaw sumasakay ng enclosed na mga sasakyan, vehicles. Ah. Kasi feeling nila pag naka-enclosed sila, nangangamoy sila. Tuwing nagsasalita, no? Totoo. Oo, hindi talagang, and then when they talk, they cannot even look me in the eye. Opo. Nandito yan, nakaganon, doon nakatingin. Kasi Natatakot sila siguro maging feeling madirect nila, yung pag doon ano, sila opo. nakatingin, doon pupunta yung Opo. hininga nila. Ganon. And then when they talk, nakaganyan. So may mga mannerisms na sila. And then yun nga, nung nakita ko may may mga ganong stories na. And then ilan na yung nagbe-breakdown sa clinic ko. Doon ko siya sineryoso. Opo. Kasi parang instead of me looking objectively at may measures, at may parameter, syempre, ang doktor sanay yan may mga sinusunod kaming protocols. But when I started listening, shinift ko yung goal ko from having objective measures and doing something that will positively impact the life of the patient. So, ano kaya yung pwede kong gawin? Ano yung dapat kong gawin? How will I diagnose ito? And then, paano ko ipe-present to sa pasyente? Ganun siya. Because sometimes, when you have it, lalo na kapag nabully ka, ganun na yung mga kwento mo. It unloads the burden kapag may nakikinig sa'yo and someone who's actually telling you na naintindihan ko yan and we can do something about it. Kasi hirap sila, hindi nila Sa naiintindihan. totoo lang, kasi kunyari, yung mga normal na tao, basta mabawi na, di ba ganun na kagad eh. Ako kasi sa totoo lang, meron po ako experience dati sa teacher namin nung high school na parang ako, yung pagtuturo niya, magaling naman talaga siya. Pero sa totoo lang, dahil nga syempre, kahit sa mga klase ko, nalalaman ko rin yung ano nila. Like, ang galing naman niya magturo, pero ang naaalala namin sa kanya lagi, tuwing mapapag-usapan siya, ang baho ng classroom pagka nagsasalita na siya. So parang, ang laking impact no kasi di ba? I mean, kunyari kung teacher ka, nagtuturo ka, tapos yun lang, doon na napofocus yung estudyante mo. Eh di, ilang estudyante yung hindi nakapag-aral na maayos, di ba? So parang, napakalaking bagay Ganon. nga. Tsaka yung anxiety na, halimbawa, alam mo na may ganon ka dahil pwedeng na may nagsabi sa'yo or ikaw mismo naamoy mo, and then yung desperation mo, sobrang tindi na lahat na ginawa mo, nagkakaroon ka ng defense mechanism na parang every time you hear the word mabaho, ayaw mo nang ibuka yung bibig mo. Siyempre, your brain will always try to protect you. Uy, word baho. Ikaw yun. Wag mo na ibuka yung bibig mo. Kaya ganon. So, matindi siya. Lalo na if yung patient ko, nandun sa bracket siya na, let's say, 35 pababa. Kasi yun yung peak natin na parang nagbe-build ka ng career mo, nagbe-build ka ng relationship, nakikipag-date ka, o kaya lumalaki yung circle mo, yung friends mo. So, kapag yung mga patients, medyo bata pa sila during the time na naka-experience sila ng something very bad because of their breath, yung impact sa buhay sobrang significant talaga. Ang hirap. Meron akong isang patient ngayon na very smart patient siya. Estudyante, accountancy, yung kanyang course. And then, pag-graduate na siya, dapat. Pero dahil takot siyang pumasok sa career world, intentionally dinrop niya one of her subjects para hindi pa siya graduate for that semester. Grabe. Kasi takot siyang lumabas ng career Baka world. mabahuan yung tao sa... Ganon. So imagine mo if you have the talent, if you have the brain, Opo. 'di ba? Tapos dahil doon Dahil lang, sa oo. ano na 'yun. Yan po, if I may ask lang po, kasi kunyari, di ba, meron naman talaga lahat naman ng tao, feeling ko kahit naman sino, may mga panahon na parang kunyari, yung nakakain siguro na may bawang, o nakakain ng maraming sibuyas, o parang later part na ng day, so medyo ganon. Pero at the same time, meron din kasi yung para talagang, alam mo yun, yung medyo halitosis na para kahit malayo na, talagang medyo malakas yung, ano yung pinagkaiba nun? Pinagkaiba nung Yung gano'n, yung gano'n, yung parang... feeling na room feeling. Yun yung term nila dyan parang room feeling yung odor. Oo, yung gano'n. Okay. Marami kasi, ang halitosis kasi, we have to understand na multifactorial yan. Hindi yan dahil meron ka nitong isang bagay na to, mabaho na agad yung bibig mo. It's not like that. Pwedeng may perio yung patient.
Pwedeng may systemic condition yung patient, pwedeng may tonsil stones pala yung patient, Yung yun, tonsil stones yung dito. Oo, yung puti-puti. Oo, yun. Pwedeng maraming bulok pala ng ngipin. Pwedeng may mga sugat siya sa bibig, di niya alam. So marami siya, maraming factors. But Yung most common. most common is intraoral. Narinig mo na ba yung yung pagmabaho hininga mo, nag-brush ka, hindi nawala, galing sa tiyan? Ayun, opo. Okay. That is one of the things na gusto ko talagang ma-break. Kasi it's not true. Hindi yan totoo. 90% of the time, okay, ang bad breath, ang halitosis, it comes from the mouth. It comes from the mouth. Hindi yan galing diretso dito. Okay? Kasi hindi naman yan true and true eh. 'Di ba? Meron kang dyan, may nag-open close tayo dito. Epiglottis. Meron, hindi yan yung, kung yung lababo nga may P-trap Oo. eh. 'Di ba? Syempre, yung katawan ng tao ganun din. So, not unless itong nandito, umakyat yan dyan, and then naamoy, saka yan magiging galing doon. Pero most of the time, it's in the mouth. Okay? What we don't understand is that yung bibig natin kasi punong-puno ng bacteria. Totoo yan. Okay? So, mother load of of bacteria. Kung may trivia lang po natin, ang mouth po ang isa sa pinakamaduming parte ng katawan ng isang tao. Correct. Madumi siya in a sense na punong-puno siya ng bacteria. There are 700 to 800 species of bacteria. Ganon siya kadami species not Oo. even the number. Hindi pa It's a yung species. individual. No? Okay, so very complex siya. Now, when we are talking about odor, 'di ba kahit saang parte ng katawan mo, sa kilikili, sa paa, sa batok mo, sa anit mo, laging may involvement ng bacteria. Yeah. But it's not the bacteria na mabaho. It's their byproduct. Okay. Okay? Narinig mo na, 'di ba, kapag meron kang body odor, mag-safeguard. Kasi safeguard is an antibacterial soap. 'Di ba? Pero ang odor, it's also distinct. Kaya nga alam mo pag amoy yan sa paa, 'di ba? Alam mo kapag putok, alam mo when it's body odor, alam mo pag galing sa anit mo. So, hindi yan something na dahil lang hindi mo ma-describe, you say galing na kaagad dun sa ganito. Hindi siya ganun. So, kapag sinabi nating halitosis intraoral, it can be dahil nga may perio ka or there's just general imbalance ng bacteria sa bibig mo. Now, the bacteria that I have in my mouth, same lang din yan ng nasa'yo. Diba? And the common question is, Doc, bakit ikaw wala? Or bakit siya wala? Bakit ako meron? Well, technically, you're two different people. 'Di ba? Pwedeng the same resident bacteria are there, but the environment ng bibig nyo magkaiba. Yung bibig niya may not be favorable for a specific species of bacteria that are producing the odor to thrive. So, yung bibig mo, pwedeng... Sila yung paborito ng bacteria pwedeng na. very, conducive siya. It can be acidic. Ako. Pwedeng acidic yung bibig. Pwedeng marami kang surfaces sa bibig mo or sa ngipin mo na pinagtataguan ng bacteria. Like, when you have braces, when you have crowns, veneers, when you have defective restorations. Kaya nga, even yung mga pasta-pasta, importante maayos yan ginagawa. Kasi kung may magaspang yan, may overhang yan, mayroong leakages yan, pwedeng pumasok yung bacteria and magtago doon. Okay, so pwedeng siya walang pasta at all, or wala siyang kahit anong appliance, di ba? Pwedeng yung tongue surfaces nyo, magkaiba ng magkaiba ng texture. Pwedeng mas irregular yung tongue mo, kaya mas favorable for the bacteria to thrive sa bibig mo kesa sa kanya. Pwedeng ikaw mouth breather ka, siya hindi. Okay? Kasi kung mouth breather ka, most likely may dry mouth ka. Siya hindi. Actually, yan, dry mouth talaga nakakos din talaga ng Pag dry mouth ka, pwedeng barado yung labasan ng laway mo. You're not producing enough. Pero kunyari po, saliva. pag ako napapansin ko na may, kunyari, sa sarili ko lang, may ibang smell siya pagka yung gutom ka. Oo. Ba't Kasi ganon? nagkakaroon ng increase ng acidity, ganyan. Kasi, kung gutom ka, ibig sabihin matagal na naging stagnant yung mouth mo. Gets. So, kung hindi ka ngumunguya, wala kang production ng saliva. Ang saliva kasi, it's antibacterial in nature. 'Di ba? So, kung hindi yan gumagalaw, walang production, definitely, magbabago yung chemistry ng mouth mo. Pero it's not because nangangamoy yung tiyan mo. It's because of that. Opo. Okay? Wala kang salivary flow. So, marami talagang factors, even medications. 'Di ba? Like hypertensive drugs. Pwede kasing nakakadry ng nakakadry yan ng bibig. Okay? Pwedeng hormonal. Like kung mga
premenopausal na. Yan, medyo natutuyo-tuyo tayo. So, marami talagang factors. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na kung dahil yan sa bibig, dapat ako meron din. Hindi siya ganon. Opo. Yung bibig ko is a different environment. Okay? So, ibang bacteria yung naghahari dito. Iba yung marami dito, iba sa'yo. Okay? But, at some point in our lives, lahat naman tayo, wala namang gumising na mabango agad yung hininga. Diba? Pero kung ako, kumain ako ng sobrang dami ngayon, puro sugar, tuyo yung bibig ko. Tapos hindi ka ako nag-toothbrush. nag-toothbrush. Definitely, diba? That's predictable. Kasi nga, kung hindi ka maglilinis ng bibig mo, or if wala kang production ng saliva mo, your mouth becomes conducive for those bacteria. Breeding ground Kaya ng hindi siya yung, may bad breath ako ngayon, forever, ganyan. Kaya minsan malakas, minsan mababa. Okay? Minsan parang, hindi naman siya perceptible. Yun siya. So, yun talaga kasi minsan sa mga contents, kung may mga nagko-comment na, sa tiyan galing yan. Sa ganito galing Hindi yan. pala totoo. Kasi, Ako rin, akala ko, for a very long time, akala ko may ganun. oo. Ano yan? A very small percentage lang of halitosis na extraoral ha. And I said kanina, ang odor very distinct yan. So let's say, naamoy mo malansa. Malansa as in fishy, as in parang crab, yun yung common description nila. It can be that your kidney is affected. 'Di ba? Pwedeng ganun. And hindi lang yan sa bibig lumalabas. You also smell it on the person. Oo nga, alam ko yun. Kapag may mga kidney disease, kasi di ba pag may CKD ka nga, parang hindi na-filter ng katawan mo maayos. So, lahat ng waste mo, lumalabas kung saan-saan. So, kung ano yung chemical na napoproduce ng katawan natin sometimes, naamoy natin siya. Pagdating sa treatment, yun nga po, dahil siyempre multifactorial nga siya, ang dami. So, parang pag multifactorial, iba't iba rin ang solution. So, Yes. paano nyo po in-handle yun? Okay, sa amin, in my practice, actually, meron akong dinevelop na program. Opo. Okay, specific for halitosis. We call it HaloFix. Okay, Comprehensive Odor Reset Program. Kami lang po meron yan sa Pilipinas. So, it's a designed protocol targeting intraoral. Okay, again, intraoral chronic halitosis. Ibig sabihin, dapat galing sa bibig. So, it always begins with diagnosis. Kasi, kung hindi mo siya madadiagnose, you will not be able to provide the right treatment. Kung hindi mo alam ang problema, hindi mo malalaman ang solusyon. 'Di ba? Ang problem sa atin, we always start with the solution. Lalo pag narinig mo sa iba, ako din may bad breath eh. Mumug ako ng bleach, mumug ako ng ganyan, mag-toothbrush ako ng Castile soap. Ganon, naririnig ko lang sa patient. So, our protocol always starts with diagnosis. Okay, so sa diagnosis, kasama dyan, may perio screening yan. Kasi kung may perio yan, alam mo na kung saan nanggagaling. Tingnan mo, may tonsil stones ba yan? Kung kailangan, kung inflamed, you refer to ENT. Okay? Kung may tongue coating yan, of course, your treatment will be directed towards dun sa tongue coating niya. Kung, let's say, nakita mo, puro bulok yung ngipin niya. Diba? Of course, you have to rule out everything eh. Kasi nga, hindi siya single factor. Now, kung yan ay dahil sa oral imbalance, okay, oral bacterial imbalance, you have to know also yung lifestyle ng patient. Minsan, nagkakaroon ng matinding odor or matinding imbalance sa bibig because the patients na nagkaroon ng ganong experience, they have the tendency na i-overdo lahat ng oral regimen nila. So when you look at their teeth, makikita mo talaga maintained yung may cavity na pastahan na or wala silang cavity at all. Walang plaque, 'di ba? Pero tuyong-tuyo yung bibig. Or ang kapal nung kanilang yung coating nila sa tongue. O kaya naman super dry nung mouth nila. And then when you try to check yung mga ducts, salivary ducts nila, para talagang walang lumalabas. Kasi overuse ng mouthwash. Okay, or So ang mouthwash din nakaka-dry ng mouth? Okay? Lalo na if you are not familiar with ano yung component ng mouthwash na ginagamit mo. Ano po ba yan, kung matanong natin? Sa mouthwash, ano yung mga okay na mouthwash at yung mga hindi? Okay, number 1, dapat walang alcohol. Okay, wala dapat siyang alcohol. Yun yung mas preferred. Kasi it's not healthy for the cells.
'Diba? Ida-dry niya talaga yung Paano may hilig uminom? ida-dry niya talaga yung surfaces, okay? Kasi 'di ba ang alcohol nakaka-dehydrate Opo. naman talaga 'yan in general. Dapat yung pH level, yung acidity level Acidity niya within ano lang, normal, neutral kumbaga. Hindi pwedeng acidic. So most of the mouthwashes that we buy over the counter, actually when you check their pH level, mababa. Ibig sabihin acidic. So imagine if you're using it every day. Okay? And it's also important that patients know na yung mga odor-producing bacteria, they are usually acid-loving Mm. or acid-producing, and they hate oxygen. Yun yung nature nila eh. So, usually you found them in areas na hindi accessible for proper cleaning. Okay. Okay? Nasa ilalim ng pockets ng gums mo, nasa, yun nga, ilalim ng restorations, nasa likod pala ng lalamunan mo, kung saan madilim, kung saan walang oxygen, kung saan hindi siya laging tinatamaan ng cleaning agents. So ngayon, dahil nga desperate ka, lahat ng products na tinake mo, lahat na sinubo mo, nilagay mo sa bibig mo, hindi mo nga maabot eh, kasi you don't know where they are eh. So Diba? napaka-importante nga ng diagnosis. You don't know where they are eh. So, wala. Blind treatment yun nangyayari. So, patong-patong. Minsan may mouthwash na ganito, dodoblehan pa ng ganyan. So, excessive. And remember, whenever you put antibacterial, you don't only kill the the bad ones eh. Pati yung good ones. May collateral damage, 'di ba? Even the good ones, mawawala din sila, masisira din. So, talagang, nasisira yung balance. Opo. And very important yung balance ng Yun nga eh. bacteria. Doc, may medyo nakakatawa lang akong tanong. Pagdating ba sa diagnosis, may factor na kailangan mo rin siyang amuyin? Yes. We call that organoleptic scoring. Okay? That's actually the gold standard para sa testing ng halitosis. But there are also, Matinding sacrifice din yun para sa inyo, Doc. training siya. Okay. Okay, at first, tinatawanan namin siya kasi parang, oy, ano ba, amuyin natin yung hininga ng iba. Pero, that's the most reliable eh. Kaya nga, when I talk to patients, I ask them, meron ba nagsabi sa'yo na bad breath ka? Because sometimes it's psychological. Oh, yun. Sometimes it's psychological. So, I asked them, meron ba nag-confirm? Kailan yung last time na may nagsabi sa'yo? Okay, kung sinabi nila na may bad breath ka, ano amoy? How would they describe it? Or ikaw ba na amoy mo ba? Some of them, they don't. Akala lang nila meron. Kasi nga, sensitive na sila pag naririnig nila mabaho. Ako yun. Ako sa totoo lang, minsan ko yun, yung tendency ko yun. Kunyari, syempre, pag trabaho ko, makipag-usap, parang wala naman, pero parang Nako-conscious. nako-conscious ka pa rin, no? Totoo. Oo, nagiging psychological. So, your question is, Doc, inaamoy nyo, of course. And we do scoring. Meron kaming process talaga. Ano po yun? Kunyari, ganito yung amoy niya, mas possible nandito sa part yan? Or kunyari yung tonsil stones. Like, nalalaman sa amoy yun kung ano yun. We have kasi to correlate the scores and the clinical findings doon sa symptoms na pinapakita. There are times na ako walang naamoy, the staff, the nurses, wala silang naamoy, the other doctors walang naamoy. When you ask the patient, hindi niya rin naamoy, pero nandun siya sa upuan ko and she's crying about it, he's crying about it. Kasi nga, yung trauma ingrained sa Psychological. Kaya we also incorporate behavioral, okay? Psychological consults. Napaka-importante pala, no? So, yun po, kung minsan kayo, may mga, may mga takot kayo, nasabihan kayo mabaho yung nyo, kilala niya na kasi nagpupuntahan. Opo. Ayun po, pagdating naman sa yun, sa diets, may kinalaman ba? Diet, wala siyang direct. Again, hindi siya directly causing bad breath. But of course, if yung diet mo is puro protein o kaya high in sugar, 'di ba? Ibig sabihin, yung mouth mo is also favorable for those types of bacteria na mag-produce ng odor. Pero yung direct na nagko-cause, hindi naman. Kung meron man na dahil sa pagkain, let's say kumain kang bawang or kumain ka ng onion, Yun, yung ganyan. pag onion at bawang, dyan ako paranoid lagi. Ano naman yan? Transient lang yan. Kumbaga, mamaya, bukas, Pag wala na yan. Sa totoo lang kasi yun, kunyari, ako sa totoo lang, factor yun. Kunyari, pag may interview, parang ulam, corned beef sa umaga, parang hindi, wag na nilang makain. common yan sa longganisa. Opo.
Okay? So, minsan 'di ba parang, "Uy, alam ko kung anong kinain mo kanina." Lalo 'pag dumibigay naaamoy mo sila, 'di ba? So, yung mga gano'n, that's transient. Hindi siya for treatment, Opo. kumbaga. So, kapagka nakikita naman namin yung pasyente, hindi talaga siya clinically gano'n, hindi siya confirmed, Opo. wala siyang periodontal disease, malinis siya, we do reset. Okay, nag-aayos kami and then we teach patients kung paano nila pwedeng i-reset nga yung kanilang mouth, put it in balance. Pero we tell them honestly na you do not need treatment. Okay, so kasi ang treatments natin, ano yan wide siya. Okay? As far as lasers, as far as mga light therapies na, as far as medications, as far as surgery, kung kailangan sa perio. Pero we always start with the most conservative treatment. Okay, the reason for that is, di ba, if something is simpler, it's easier to sustain. Yung cost is also lower. Kumbaga, mas kaya, 'di ba? So kapag kasi something is easier to comply with, yung success rate mas mataas. So I always tell the patients, if you will be responding at this level, edi goods na tayo, na-solve na yung problem mo, it's easy for you to maintain it, babalik ka lang every now and then, 'di ba? And you can also start living your life na ng normal. Pero for some, let's say may periodontal problem yan, medyo mahaba yung treatment. But the difference kasi is when you know kung ano yung problema, yung treatment na tatanggapin mo is guided. Alam mo. Kasi most of them sasabihin nila, "Doc, 10 years, 15 years ko nang dala-dala to, lahat na ginawa ko. Punta na akong ENT, yan, common. Punta na ako ng ENT, punta na ako ng gastro." Pero ganun pa din. Hirap, no? Kasi parang, tsaka at the same time, parang medyo ano rin siya, parang siya yung klase ng condition na parang medyo madali mong, ay, tsaka na. No, diba? Siguro kapag hindi ka pa nakaranas ng something na significant at yun nga, yung may impact sa buhay mo. Kasi for most of my patients, nagkakaroon sila ng associated trauma Oo. Okay, lalo kung nabully ka nga sa school or napag-usapan ka sa office, 'di ba? So, apektado yung kanilang relationships, yung kanilang Mental health. career o yung mental health talaga. Kaya nga, sabi ko sa'yo kanina, 'di ba, I shifted talaga yung the way I approach the treatment and the way I did the protocol into something na dapat merong impact. Kaya may psychological may psychological consult siya kung kailangan, 'di ba? Kasi no matter how good the parameters are sa amin, we will be happy to see na bumaba yung ganito, yung level ng ganito is ganyan. Pero if you cannot translate it to an impactful result Yeah. sa buhay ng patient, wala yang kwenta. So it has to be something na kapag ginawa namin, dapat merong Nakatulong impact talaga, na parang. maganda sa buhay ng pasyente. But of course, it goes hand in hand. So for example, most of them, they would say, ayoko na pong makipag-usap. May ka-chat po ako sa Bumble, pero nung nakikipagkita na, takot na ako makipagkita. Pero okay po kami. That's the importance of listening 'di ba? So when you know kung saan nanggagaling, alam mo din kung paano siya I-address. i-deal with, paano siya i-address. So I tell them, okay, from now on, now that you know what your problem is, and you have to remind yourself that we're already doing something about it, you have to help yourself by doing the things na sobrang takot kang gawin because of this. For example, gusto mo talaga makipag-date pero takot na takot ka because meron kang hindi malaman na problema, hindi mo masolusyonan. Do it. And whenever you feel like natitrigger ka, natatakot ka, remind yourself lang, I'm already doing something about it. Kasi it's different kapag may bad breath ako. Hindi ko alam kung saan to galing. That's what you tell yourself. It's different when you say, okay, I recognize that there's something wrong and I'm already solving it. I'm in the process of solving it. Iba yun Iba yung finifeed mo sa mind mo. So, ang dami kong patients na ganon. Actually, it started with a joke. Kasi lagi ko tinatanong, may boyfriend ka ba? May girlfriend ka ba? Is that one of the reasons? Bakit? And then, most of them would say, Doc, oo.
talaga ayoko mag-date, doc. Kasi ito talaga yung problema ko. Yung isa pupunta daw siyang US. Punta ako US, doc. Dapat. Kasi magpapatreat na ako doon. Kasi wala dito sa Pilipinas. So, if that is one of the things na gustong-gusto mong gawin, and itong bad breath condition mo is something that's stopping you from doing it, now that we're dealing Oo. with it, kay ang goal ko para sa'yo is magka-date na, magkaroon ka na ng girlfriend. It started with that. Galing Okay, naman nun, assignment mo, pag uwi mo, mag-download ka ng ganito. May mga Oo. ganun akong patient. Ang And galing. then, nakakatawa siya kasi nung umpisa, pupunta yan, halos hindi nagbubuka ng bibig. Yung mga sumusunod na sessions namin, we're like friends na. Naging confident na Sabi rin. na, Doc, tinanggap ko na yung offer ko sa ganitong country. Or, Doc, nakita na kami nung ganun. O, may nangyari ba? Nabahuan ba? May second date ba? Walang Doc, wala namang reaction, Doc. May second date na kami. Tapos yung next session namin, sila na. Ganun yung mga Ang stories. laking impact nun, Doc, no? So, siya, it's important that you know ano yung nagtitrigger sa patient. For example, nung isang araw, meron akong pasyente. Ang dami niya sinabi. Ang dami niya talaga sinabi. Pero when I was talking to her, sabi niya, hindi na ako hinahalikan ni Mister, ganyan. So, affected na yung aming intimacy. Yung aming relasyon na aapektuhan na. Okay. Pero dun sa goal niya, sa dulo, nakalagay, I want to be able to talk to people confidently. Yun yung nakalagay. So, nung nag-uusap kami, sabi ko, bakit ito yung goal mo? Kung yan yung pinaka-pressing problem mo at the moment, dapat ang goal mo, halikan ka na ni sir. So, tawa na ng tawa yung patient. Minsan kasi, siyempre, nahihiya rin Oo, sila. no? nahihiya na sila. So, when you open kasi yourself to them and make them feel like naintindihan kita. Kasi kaya ka nga nandito because there is something na hindi mo magawa because of it eh. And my goal is to make you able to do it dahil dun sa treatment namin. So sabi ko, yan na. Nung natapos kami yung treatment, sabi ko, assignment mo, mamaya, pag uwi mo, halikan mo si sir. Mga ganon. Nakakabilib po yung no? Yung nga, yung kumbaga yung may puso na pagtatrabaho. Kasi, sa totoo lang po, hindi naman din sobrang yan. Like, sa totoo lang, kahit na mapunta ka sa mga cafe minsan, daming nagtatrabaho ang barista na parang yung magre-request ka ng special request sa kape mo, sisimangutang ka, like yung, walang walang malasakit. Nakakatuwa lang po na kasi, sa totoo lang, gawin mo lang yung procedure, kung ano man gusto nila, ganyan. Pwedeng hindi mo na gawin yung mga ginagawa mo, pero ginagawa mo pa rin like, you're going extra mile para talagang matulungan talaga sila. Like, kasi legit na hindi yung mai-treat mo lang yung problem. Kasi matulungan sila sa buhay nila. Kasi, yun naman nga talaga yung point nun. Hindi naman sila pupunta kung hindi nila gustong magkaroon ng function. Kasi it's a problem. It's a pain point kasi. Pain point kasi siya na when you get to solve, it's fulfilling for the patient. Doble yung fulfillment niyan sa akin. So, it's always about giving value to what you do. Ano ba yung meaning ng ginagawa ko ngayon? For example, dati, di ba sabi ko sa'yo, puro veneers. Kahit sino kaya mag-veneers. Pero, pag sinabi ng patient sa'yo na, Doc, kasi tawag ng trabaho, hindi talaga ako makuha ng trabaho dahil sa ngipin ko. Okay, do you think kapag inayos yan, gumantay yung ngipin mo, makakatrabaho ka na or magiging confident ka na para mag-apply ka sa dream job mo? Diba? Pag sinabi niya, oo. And then, nangyari yun. Diba? Kahit nangyari yun dahil magaling naman talaga siya, maganda naman talaga siya, yung impact nandoon. Tsaka, Oo, yeah. Saka Doc, no, parang pag yung gano'n, alam mong may gano'n kang impact, kahit alisin na natin yung monetary side, makakatulog ka na mahimbing, yun nga. Tsaka pag nakita mo sila, matitignan mo yung mata nila ng diretso. No? Tsaka makakangiti. You get the thank you. You get the love. I love the word kanina and sa mga tao yun yung hinahanap ko, malasakit. Yung malasakit. Diba? Kasi everybody anybody, kaya naman maging doktor kung may pera ka, kaya mo maging doktor, kaya mo maging dentista. Yung mga procedures, mapag-aaralan mo sa school, kaya mo mag-specialize. But it's your heart na yun yung magme-make ng difference kasi. Totoo. You have to find meaning in things that you do. Hindi lang siya basta nagawa ko yung procedure. Kasi pag uwi mo sa bahay, okay, ginawa ko siya. So what? Nagiging routinary So lang what? magkaganon. Parang ganun siya. So, naging naging ugali ko siya. Opo. Kasi kung gusto mo lang puro pera-pera, dapat nag-stick ako sa veneers na lang or hindi na ako tumanggap ng ibang kaso. But, ang napansin ko, when I put my heart into it, hindi naging primary focus ang revenue.
mas dumami siya. Yun actually, yan ang number one na mensahe talaga ng Epic lagi. Palang, find meaning in what you do. Kung ano man yung hinahanap mo na para yung mga material things, parang kumbaga Sumunod. side effect na lang siya na parang when you give value to people talaga sa kung ano mang ginagawa mo talaga. Kung meron kang malasakit at ako, lagi yung ginagamit, pagmamahal. Like, kung may pagmamahal ka dun sa ginagawa mong trabaho, gagaling at gagaling ka rin lalo. At pag gumagaling ka dun, ano na lang, side effect na nga lang na marirewardan ka dun sa value na binibigay mo. Ano siya eh, medyo mahirap siyang i-put into words. Alam mo yon. Pero, when you see patients na from sobrang depressed nun kausap mo, sobrang lungkot, ayaw ngumiti, hindi nakakatingin sa'yo, now, chinichika-chika ka na niya, and then sobrang excited na makita ka, that's where the fulfillment comes in eh. Na parang, I'm doing something right. Yun yung hinahanap ko. And then, hindi siya nakakapagod. Okay, siguro physically, nakakapagod yung procedure, but happy ka lang. Parang, una, you learn from them. Natututo ka na, may ganun pala. Pwede palang mangyari yun. Like kung ano yung mga products na pinagagamit nila dahil nga sobrang desperate sila, I learned it from them. I took it from the patient, then inaaral ko yan. Ano ba laman nito? Ano ba ganyan? Para I can add more value to the next patient na i-handle ko. Ganun siya. Kaya actually nabuo siya. Nabuo yung protocol. And then I have to cascade also the knowledge to my team. So it started with, okay, you have to remember na lahat ng pasyente na magtatanong about it, they are very sensitive. Kasi mahirap pag-usapan yan eh. Hindi yan willing to talk to you. Totoo. Nandito yan kasi they want to talk to me. 'Di ba? But you have to make them feel na alam nyo kung anong ginagawa nyo, kaya natin silang i-handle, and yun, na ano na nila, na adapt na nila. And yeah, the money, it follows. Nakakatuwa yung yun nga, yung may mission ba na, kasi, yun nga yun din nakikita kong nagiging problem sa Pilipinas. Like, kaya medyo substandard halos lahat ng nasa Pilipinas. Substandard na daan, substandard na serbisyo, sa mga bagay kasi nawawala yung malasakit at pagmamahal. Pero sa totoo lang, halos lahat po na nakilala kong successful people, kahit may billionaires pa ako nakausap and all, lahat sila kung makikita mo, napakababait na tao at yung may sense of mission. Yes. Like, hindi nila ginagawa, kahit po yung mentor ko, billboard. Hindi niya tinitignan yung ginagawa niya as nagpiprint lang ako ng billboard at nilalagay ko doon. Nilalagay niya na, okay, kung nag-advertise kami ng gamot, nag-advertise kami ng ganitong pagkain, pag kinain to nung naanggan nyo at nasarapan sila, yung sarap na naramdaman nila, technically, part ako dun sa contribution na yun. Parang yung napakagandang gawin na parang sa lahat ng ginagawa natin, pwede tayong makahanap din nga, yung meaning na sinasabi niyo po. Kasi isa sa missions ko din ha, kasi nagiging commodity siya eh. Na yun nga, ang pagpunta sa dentista for vanity lang, for ganito lang, pampapaganda lang. I want to break that kasi. The thing is, pag sinasabi mo kasing nako-commoditize siya, ibig sabihin, yung prices, pababaan na yan. Left and right. So, yung quality talaga, whether we accept it or not, it will always decrease. The lower your prices are, yung high volume ng chine-check mo araw-araw, of course, napapagod ka din as a doctor. But when you put your heart into it, and your mission is to, let's say, help patients, kay one patient at a time, yung isang tao lang na babaguhin mo yung buhay today, ripple effect kasi yan. 'Di ba? So, sinasabi ko siyang, okay, revenue comes in second kasi if you put so much love on one patient, you're not only going to treat that patient. Kung love ka ng patient, nanay, tatay, anak, kapatid, lahat yan dadalhin niya sa'yo because yung pasyente na yon tinatrust ka niya. Alam niya na hindi ka magmamadali. 'Di ba? Alam niya na yung ginagawa mo laging merong love. Alam niya na kapag meron siyang tanong, sasagutin mo ng honest. 'Di ba? Hindi yan mag-sugarcoat na, hindi, madali lang yan or ganito lang yan. Papaliwanag. So dun actually nanganganak. Dun lumalaki yung practice. And then masarap sa pakiramdam ng doktor na you practice as a doctor.
Okay, you diagnose, you present your treatment plan, and then you execute. Hindi siya yung, oh, pumasok, Dok, pabunot ako. Okay, upo, bunot. Hindi siya ganun. Hindi siya robot. Iba yung sense of fulfillment. Opo. When you get to do the things na tama para dun sa patient. Kasi minsan judger tayo, judgmental, 'di ba? Mukha namang walang pera tong patient na to. Oo. Hindi na ako mag-e-effort dito. Pwedeng wala siyang pera ngayon, 'di ba? Pwedeng hindi siya ready now. But when the patient becomes ready, ikaw ang maaalala niya. Kasi you're the only person who took the time para ipaliwanag sa kanya yon, para ipaintindi sa kanya yung importance of getting treatment. Okay? At the same time, dun niya naramdaman na concern ka sa kanya. So, it's not always about, pumunta ako ngayon, gawin mo ako ngayon, and then wala na yun, very transactional siya. Totoo. Ako sa totoo lang, kahit sa ang field naman, minsan hindi na nga nagmamatter kung ikaw yung best. Oo. Pero kung nakita ng tao na may malasakit ka talaga magtrabaho, mas gugustuhin ng tao balik-balikan yun eh. Kasi, yun nga, parang simple lang. Kung mapagmahal ka talaga at makikita yung pagmamahal mo sa ginagawa mo, parang imposibleng hindi nila makita yon. At pag nakita nilang minamahal mo sila, mamahalin ka rin nila. At yung pagmamahal, laging positive ang outcome yan. Totoo yan. Totoo Parang kahit yan. di na monetary, kahit ano, parang laging positive yung magiging outcome pag Minsan mapagmahal nga, kahit di mo pa siya, bigyan ka na lang ng Oo, gift. totoo. Minsan, okay, wala siyang pera. Hindi ka niya afford, let's say, ganon. Pero, dahil you took the time, pag merong kahit sino sa mahal sa buhay niya, sa'yo niya dadalin. Totoo. Dadalin niya nanay niya sa'yo. Ba't ko pagkakatiwala yung nanay ko sa iba? Eh, ito yung doktor na kahit alam niya wala akong pambayad, inupuan niya ako, kinausap niya ako, mata sa mata. Totoo yun. Sinabi niya sa akin ganon. So, yun yung mga bagay na nagpapasaya. sa Ayun po, akin, punta in na tayo sa general. philosophy since nandiyan na rin tayo. Ah. Ayun po, ano yung importansya nga na may mission ka nga? Okay. For people kasi, lalo na when we speak of success, no? Parang it's always, ano na yung net worth mo? 'Diba? Ano na yung narating mo? Ilang bansa na ba yung narating mo? Of course, success, it's different for everybody. But for me, I can say na nagiging successful ako or I'm in the process or I'm on my way there because nakikita ko na that the things that I'm doing, yung pinaglalaanan ko ng oras ko, energy ko, pagmamahal ko, nagkakaroon siya ng return na hindi lang tangible. Okay? Meron siyang return na masarap matulog sa gabi, nakikilala ka ng ibang tao as someone na meron kang prinsipyo sa ginagawa mo. Of course, I cannot be perfect. Hindi naman laging mabait, 'di ba? Hindi ko pwedeng sabihin ako yung pinakamabait. But I'm a good person. Yun siya. And whether masasaktan ka sa sasabihin ko or whether mahihirapan kang tanggapin na ito yung condition mo, 'di ba? Sasabihin ko siya sa iyo because I care for you. Yun yung kailangan mo kasi. Yun siya eh. Kailangan mo marinig yun eh. But, of course, dapat may ano din yan. May lambing din, kumbaga. So, for me yun siya na yun yung success for me. Parang may meaning siya. Kasi that's the only thing na pwedeng humaba. Totoo. 'Di ba? Yung bakit mo ginagawa. Oh. Or ilang tao yung nabago mo yung buhay for doing something na walang ibang gumagawa. Okay? For finding a problem na hindi inakala ng iba na problema, Na problema pala. Totoo yan. 'Di ba? And then you're the only person na gumawa ng paraan and nag-exert ng effort para solusyonan yung problem na yon. Opo. That's success for me. Okay? Finding that problem and putting in all the work to solve it. Napakaganda na sagot. Opo, nakabanggit nyo kanina yung listening. Kasi sa totoo lang, sa mundo ko bilang podcaster, yan ang pinaka-importanting dapat trait namin. At feeling ko, isa sa pinaka-importanting dapat matutunan ng lahat ng tao, hindi lang yung magsalita, makinig. Correct. Ano po yung importansya na nakikinig ka? Ako, most of the time, okay, pag upo ng patient, the first thing that I tell them, magkukwentuhan tayo ha. Okay. I ask question, I listen. Kasi by listening, minsan alam mo na eh. Okay, alam mo na yung lungkot niya, alam mo na yung pinagdadaanan niya, alam mo na yung goal niya. Okay? So, listening gives me a lot of inspiration. Okay? Halimbawa, sabi ko nga sa'yo kanina,
sinasabi nila ito yung ginagamit nila. So nagkakaroon ako ng information that I can process and add in dun sa value nung ginagawa ko. Okay, so this patient, ganito ginagamit niya, ganito ginagawa niya. Ilan pa kayang pasyente ang ganito yung pinagdadaanan? Okay? Listening also helps me approach the problem. Okay? Kasi from there, makikita mo kung apprehensive ba yung patient. Takot ba tong patient na to? Depressed ba siya in a way? Okay? Hindi diagnosed. Okay? But yung behavior ng patient, 'di ba? Listening gives me a lot of clues kung paano ko i-approach yung problem. Opo. Tsaka yung, kunyari, yung sa personal na effect sa inyo, nung nakinig kayo, sabi nyo nga, dati, akala nyo, yung simpleng bad breath is, yun lang, normal problem lang. Nung nakinig kayo, nakahanap kayo ng parang, yun nga, yung parang space na parang, ito pala, kailangan ko pag-focusan to. Nung nag-focus kayo, nag-cascade pa siya sa in many things na parang, naging kaisa-isa kayo dito sa Pilipinas na kayo yung nagsusolve ng problem na yun. So parang, technically, kahit dun sa pakikinig nyo, nag-benefit din kayo. Oo Di ba? naman. Oo. That's something naman na hindi ko madedenay. Kumbaga, kung hindi ako nakinig, hindi ko ma-realize na may problema pala. Kung hindi ako nakinig, I will not be able to provide this. If hindi ako nakinig, I will not be able to find meaning. 'Di ba? If hindi ako nakinig, hindi ako makakatulong sa iba. Opo. Beyond dun sa normal kong ginagawa. Tsaka kasi sa totoo lang, minsan kaya hindi tayo nakikinig. Kasi minsan masyado tayo nakafocus sa sarili natin, self-centered tayo. Pero sa totoo lang, pag nag-empathize ka talaga sa tao, napakalaki na magbabagong sa buong buhay mo kung marunong ka talaga magkaroon ng pake. Yes. Sobrang, kaya nga yung malasakit talaga. Parang the feeling nung pasyente na willing kang makinig sa kanila about sa pinagdadaan nila, sobrang malaking factor siya. It's important, kasi you cannot create a space for somebody if you're not willing to listen. Kung ikaw lang ang magsasalita sa kwarto, it will not make any sense. Kasi kahit anong sabihin mo, if hindi yan relatable for the patient, wala yang silbi. Kahit maging technical ako, kahit maging scientific ako, if hindi yan directly going to affect yung pasyente, wala talaga siya. Kasi katulad yun, yung kunento nyo kanina, like, natatakot siya mag-date. Kung pinag-usapan nyo lang yung halitosis, na-trinate mo na halitosis, maaring natapos mo na nga yung mismong problem sa bibig. Pero dahil hindi mo nalaman na ang primary goal pala niya is makapag-date at hindi siya nakapag-date, at kaya siya nagpunta doon kasi gusto niya makapag-date, matatawag bang success yung procedure? Hindi pa rin, di ba? Kahit nagawa mo. Pero dahil inalam mo talaga kung bakit na gustong gawin to, nasolusyonan nyo talaga, no? Ang galing. Yun yung difference. Kasi, sabi mo nga kanina, hindi naman kailangan lagi kang magaling. Kasi when you're magaling, it's so easy. Actually, it's easier to be magaling sa ginagawa mo. Kasi you have your measures eh. Objective ka eh. 'Di ba? But pag sinama mo na yung other factor dyan, paano ko ba itatouch tong pasyente na to? Ano ang success para sa kanya? Kasi it's not, hindi pwedeng, ano yung successful for me? Otherwise, nakatingin lang ako sa records ko. I have to know what is success for the patient pag pinasukan namin tong treatment na to. Okay, ang success kay patient, makiss siya ni husband niya mamaya. Bumalik yung intimacy nila. Then, yun yung goal ko. That has to be my goal. Kasi kung hindi ko ma-reach yun, edi wala. Hindi siya, it's just another dental procedure. So, yun talaga siya. Punta naman po tayo sa leadership. Kasi syempre po, ang ano nyo is business din po. At sa business, napaka-importante ng leadership. Pagdating naman po sa, sa paghahawak ng mga tao po, ano po yung mga bagay na may papayo nyo para maging isang leader? Okay, pag sinabi mo kasing leader ka, iba yan sa manager. Okay? Iba yan sa pagiging boss. Okay? At a certain level, boss ka. Pero when you say you're a leader, ibig sabihin, you have to be ready to get your hands dirty. Dapat willing ka to do the dirty job, to offer yourself doon sa mission na ginagawa mo. 'Di ba? Ikaw yung mag-aaral dyan, ikaw yung magsasakripisyo ng oras mo, ng energy mo, ng puso mo. 'Di ba? Dapat ready ka to take the heartbreak. It's understanding na if I do one thing, it's going to be a risk na kasama ko yung team ko. Okay? And having that courage pa din na ituloy.
Because naniniwala ka sa vision mo. As a leader, it's important for me na yung vision ko nakikita din nila. Ito, yan. Because if Importante yan. hindi, wala, robot lang Walang yung alignment kasama na, mo. oo. Ano lang, wala, ano lang sila, parang Opo. robot lang sila. So, when you're a leader, you have to lead your team, not constantly direct them lang, 'di ba? It's not having the direction. It's being able to define the direction. Kasi Dapat naiintindihan talaga nila bakit nyo ginagawa ito. dapat clear ka. Clarity is very important kasi ba't ba ito ginagawa ng boss ko? Ano bang gusto ma-achieve nitong boss ko na to? 'Di ba? Ano ba itong ginagawa namin? Bakit ba ganito? It becomes very transactional nga na tinatawag natin. But pag sinama mo sila doon sa mission, and then yun, nung kinukwento ko na sa kanila, okay, ito yung mga nakakausap kong patient. Hindi nila alam kasi I always do it closed door eh. Opo. Para makapag-open yung patient. But when I share to them na yung mga stories ng patient is ganito, okay, ito yung problem nitong mga patients natin ha, medyo mabigat to. So number one, you have to be very sensitive. Pangalawa, we have to do something para mabago natin itong perspective ng patient. It also becomes a mission for them. Hindi lang siya about money. Opo. Money always secondary siya. Totoo. Ito talaga, ano bang vision nito ni Doc? And then, yun nga, dapat ready ka to, even if it means going against the norm, Yeah. even if it means going against the trend, even if it means fighting the trend. 'Di ba? Even if it means kailangan kong humarap sa podcast Yeah. and then mag-inform ako ng mga tao, gagawin mo 'yon. Apo. Because naniniwala ka doon sa mission mo. It's not about earning. Earning comes second. Totoo. Okay? So you have to spread the word and be a leader doon sa mission mo. You lead the mission, not the team alone, Opo. 'di ba? Tsaka sa totoo lang, kanyari kami kasi kami ang Epic Podcast naman kasi nagsimula talaga sa mission na parang gusto namin kung meron mang problem sa Philippines na medyo yun nga, medyo uneducated pa ang majority ng masa, kung ano man yung maliit na magagawa namin, kahit one person at a time yung nababago namin yung consciousness. Doon naman talaga nagsimula yon. At sa totoo lang, syempre hindi madali. Alam niyo yan, hindi madaling maging gumawa ng something na hindi nga usual or hindi pasok sa norm. Pero pag mahirap, pag binalikan mo lagi si mission, laging nakakahanap ng paraan yung universe para mag-workout yung ginagawa mo. Oh, kasi may meaning eh. May ano ka eh. Meron kang gustong ma-achieve and yung gusto mo ma-achieve is good for the universe, 'di ba? Yung pera susunod at susunod lang 'yan. So, totoo 'yun. It's always the value, you know. Eh, yun lang, Doc, kasi, yun nga po, marami na ako nakausap na doktor din naman. Hindi lahat ng doktor may philosophical side. O yun nga, yung hindi may deeper. Marami magaling na doktor nga na actually sobrang nerd din nila sa pagkikwento ng ano, pero yung wala yung parang yung lalim o yung profundity ng ginagawa. Saan po nang galing yun? Saan nanggaling? Siguro ganun lang talaga ako. Parang ever since ganun na ako talaga. I love philosophy. Okay, I love psychology. So yan yung mga lagi kong binabasa. Ever since kahit medyo bata pa po. Oo, kahit bata pa. Mahilig ako. Di ba sabi ko nga, pangarap ko maging journalist. Okay. So, nung high school ako, journalist ako sa school paper Apo. namin. So, I write features, I write news, ganyan. So, pag feature yan, free yan eh, diba? Parang very creative ka. Yung mind mo lagi naglalaro. And for you to have the inspiration, kailangan nagbabasa ka rin, kailangan nakikinig ka, kailangan may experience ka din dun sa mga bagay-bagay. So, dun siya actually nag-start, yung interest ko sa pagbabasa and my effort talaga to understand, bakit kaya itong taong to ganito? Para ma-extend mo yung understanding mo. Bakit kaya ito ganyan? Sobrang pakialamera. Parang ganun eh. Parang ano kaya ang tumatakbo sa isip ng taong to kapag ganito yung sitwasyon? Or bakit kaya hindi niya makita na mali ito? Ba't kaya support na support pa din siya kahit na yung facts ito na 'Diba? Bakit kaya ganun? Parang bakit may differing opinions? Yung parang may pagka-seeker ka, no? Parang you always want to understand things. Oo, medyo Ganun. ganun. I actually love looking for
or focusing on things na hindi masyadong gusto ng marami. Ganun. May ganun ako. Kasi, for example, ito lagi kong kinukwento to sa mga friends ko. Okay? Kasi batang 90s ako eh. So, batang 90s, ano yan? Mga boy band, ganyan. Westlife, Backstreet Boys, ganyan. Britney Spears, Christina Aguilera. So, nung bata ako, mahilig ko sa music. Normally, pag boy band yan, o kaya, let's say, singer, favorite ng lahat yan eh. 'Di ba? Sa A1, si Ben ang favorite ko. Or si Nick Carter ako kapag Backstreet Boys. Ako, lagi hahanap ako ng sino yung may talent dito or sino yung magaling na hindi nila masyadong gusto. Pag sumagot ako ng Slumbook, yung Slumbook nung, alam mo ba yun? Ilang taong ka na ba? 30. Alam mo yung Slumbook? Wow. Okay, sa Slumbook na, who is your crush? Who is your favorite singer? Ako yung lagi naiiba. Kunyari, sa NSYNC, sino? Sila, hindi ko na kilala iba, JT, but definitely hindi si Justin Timberlake. Sometimes it's intentional. Most of the time, napapansin ko na ganun ako. Halimbawa, lahat sila gusto Hello Kitty. Ayoko si Hello Kitty. Tweety Bird ako. Lahat sila gusto na si Britney Spears. Kahit favorite ko si Britney Spears, lalagay ko dyan, Christina Aguilera ako or Mandy Moore ako. Lagi akong ganun. Even with my specialty in dentistry. Ayaw nila ng periodontics. Ayaw na ng periodontology kasi microbiology yan, ganito. And hindi masyadong extensive yung namin sa clinicals. Ayaw nyo, dun ako. Diba? So, Actually, lahat ganun. ortho. Lahat braces. Diba? For a time, I did ortho. But, hindi ko siya naging super favorite. I do it for the sake of doing it. But wala dun yung puso ko. Fulfillment, no? Oo. Everybody wanted veneers. For a time, nandun ako. And then everybody's doing it already. Ayoko dyan. Lipat ako. Okay. Ang galing nun. Actually, may concept. Sa philosophy, si Friedrich Nietzsche, yung Ubermensch. Nakakatuwa po na parang sobrang Ubermensch nung kinikwento nyo. Pero at the same time kasi, babae kayo, bihira mapag-usapan yun sa kasi sa totoo lang, di ba, dahil po, kanina papag-usapan namin ni Doc na kadalasan sa babae nga may vanity side o yung medyo superficial side dahil nga parang gusto nila ganito itsura ko, ganito bags ko, ganyan. Sobrang bihira ako makakausap ng yung nga napaka-importante ng philosophy kasi sa totoo lang po talaga. Yan din po yung mensahe ng Epic kaya lagi kami may guest na philosophy kasi ang philosophy, kahit anong field mo, kahit anong ginagawa mo sa buhay mo, magagamit mo siya. Mas maiintindihan mo kung bakit mo siya ginagawa, mas maiintindihan mo kung anong impact niya sa ibang tao, at mas maiintindihan mo yung sarili mo, mas makikilala mo yung sarili. Oo, totoo yun. Kasi introspective yung, yung way mo of, bakit ba ako ganito? Ba't ganyan? Totoo Opo. yun. Makukonsider nyo ba yung sarili nyo as old soul? Parang gano'n. Oo. Na-vibe ko rin. Old soul. Oo, totoo. Opo. Ayun, ano yung importansya ng yung hindi ka sabay sa uso? Kasi sa totoo lang, isa rin yan sa lagi kong mensahe na parang hindi lahat ng uso ay yun yung best way. Oo. Maraming bagay na parang kailangan totoo ka rin sa sarili mo na ito talaga yung gusto mo, ito yung mo. At minsan maraming tao na hindi nila inaalam yun dahil, ito kasi uso, ito na lang gagawin ko. Kapag ka kasi ang tao masyadong sumasabay lang sa kung ano yung pinag-uusapan, ano yung uso, ano yung in, 'di ba? Ang uso nawawala. Yun. Hindi yan forever. So that means mawawala ka din. Mawawala din ito ngayon. Lilipas din yan. In the process, you lose your identity. Hanggang dumating ka sa point, ano ba talaga gusto ko? Diba? Sino ba ako? Sa ngipin nga, ganyan Doc, gusto ko bunny teeth. Kasi nakita ko kay ganito, bunny teeth siya. And then there was a time, vampire naman, yung kay Tony Fowler, gusto daw nila may pangil. Parang, okay, until what time, until when do you think you would love to have bunny teeth or vampire teeth, diba? As you compare it with classic, timeless yung ngipin mo, bakit hindi yun ang piliin mo? Kasi that will become your identity. Gusto mo ba yung mga tao maalala ka lang nila because may bunny teeth ka? Or because nagkaroon ka ng pangil? Diba? So kung hindi na yung trend, di ka na uso, di ka nila papansinin. You will not become an icon anymore. You cannot make a name for yourself anymore kasi lipas na eh. Not unless you change it na naman, diba? So, it's important na meron ka ding identity. And ang identity, hindi lang yan
sa gender. Oo. 'Di ba? Hindi lang ganoon. Hindi lang 'yan sa paano mo binabrand yung sarili mo. It's also knowing who you really are inside. And even if it means yung gusto mo is ayaw ng iba or hindi sikat, ikaw yun eh. Yun yung something na ma-retain mo later on. Tsaka tulad nyo yung sa inyo, di ba? I mean, yung sa periodontics at saka yun dun po sa, yun, sa specification, yung specialization sa halitosis. Nung una, paniguradong ginagawa nyo yan, may onting doubt din na parang, may mapupunta kaya sa akin. Pero eventually, di ba, parang, may demand pala, may kailangan pala ng serbisyo na ganito, di ba? Ano siya eh, talagang ilalaban mo talaga. Lalaban mo. Ilalaban mo talaga siya na parang yung duda, I think pag nawala yung duda, hindi siya challenging. Nawala yung thrill eh. Parang the doubt has to be there so that constantly you improve yourself also. So the doubt has to be there para constantly you check also on yourself. Kasi mahirap yung akala mo yun na yun. Or akala mo, ito lang yung magagawa mo. 'Di ba? Pag kino-question mo din yung sarili mo, yan na ba yun? Yan na ba yung pinagmamalaki mo? 'Di ba? You have the, parang more room pa to look for, to improve, to be better, to test also and challenge yung current beliefs mo. Kasi pwedeng yung belief mo ngayon, bukas iba yan. Oo. 'Di ba? Kasi something will happen. Same with treatment. Pwedeng for now, because nabasa mo, it works. You're doing it. But after ilang hindi na pala kasi resistant na pala tong bacteria na to sa ganyang klase ng treatment. So you have to adapt also. So the doubt and yung takot, nandyan talaga yan for constant checking. But it is when you are so scared and sobrang doubtful that you actually have to take the leap. Yes. 'Di ba? Kasi how will you know? Ang problem kasi, we always ask ourselves, what if hindi mangyari? What if mag-fail? What if ganito? Kung babaliktarin mo siya, Paano kung umubra, di ba? 'di ba? Kung baliktarin mo yung yung tanong mo, what if mag-work? What if maging successful? What if pag ginawa ko to, more people will be talking about it, people will be open to it, less people will be depressed, less people will be bullied, it will become a topic na pwede nating pag-usapan openly, hindi siya taboo. 'Di ba? Kasi nakakatuwa, 'di ba? Yung mga vaginal odor kaya natin pag-usapan online and we just laugh about it. But bakit pagdating sa bad breath parang kadiri? 'Di ba? Bakit hindi dapat? Bakit pag may bad breath ka parang sama-sama mo lang tao, 'di ba? Minsan may nakita kong post na ganyan, yung mga nagshi-share ng stories, minsan may mga text na gano'n na parang ginost ko tong girl na to kasi mabaho yung hininga niya. 'Di ba? You find it funny, okay, on a superficial Hindi, level. pero pag ikaw yun. But if you are the girl, tas nabasa mo yung story na yon and you know it's you, and people are commenting and saying, Depressing. kadiri naman yan, ganon-ganon. 'Di ba? So what if by doing this, o ilaban mo to, you're gonna change that mentality? 'Di ba? That when people talk about it, they would empathize with the girl instead of gatungan nila yung lalaki Yung na bullying, nagsabi. no? 'Di ba? Parang mental health before, ganun din naman. When we were not so open doon sa topic na yon, baliw. Pag depressed ka, it's either baliw o parang, malungkot ka lang. Oh, 'di ba? Which is, ganun yung nangyayari talaga before. Pero ngayon, ano yung sasabihin ng mga tao? 'Di ba? There are better ways to say that. Dapat matuto ka mag-empathize. Alam mo yung depression is not superficial. So nagkakaroon ng ng shift. Oo. So doon sa avenue na to, parang ganun din ko siya nakikita. Actually, ang naalala ko yung sinabi nung may-ari ng Bounty Fresh. Sabi niya, it's always better to be different than to be the best. Yes. Kasi pag different ka, ikaw lang yun. At wala makakaandun. May share ko natin kunyari sa podcast namin. Kasi ganoon din, may takot. Nung sinimulan namin, sinasabi ng lahat, mga kaibigan ko, kahit pamilya ko pa. Sino makikinig ng kwentuhan ganyan? Sino makikinig ng meaning of life? Sino makikinig ng ganyan? Laging, totoo lang, syempre, pag may ginagawa kang kakaiba, puro doubts talaga. Dahil syempre, parang, ano magiging basehan nila para suportahan kayo? Wala kang gumagawa. Pero parang minsan kailangan mo talaga ipaglaban kung naniniwala ka talaga sa sinabi mo at magugulat ka na lang sa resulta ng mga kinaglaban mo, di ba? Oo. Parang nung time na yun na parang dumadami yung patients ko. Tapos yung concern nila ganyan. Sabi ko nga nun,
Lord, parang may message ka ba sa akin? Opo. Parang may gusto ka atang mission sa akin. Okay, makinig nga ako. And then, tingnan ko kung bakit dumating sa akin tong opportunity na to. Diba? You have to turn that thing into something more meaningful. Anong meron doon? What's in it? Opo. Diba? Di, sinabi nyo rin na makinig sa Diyos. Oo. Lagi na po namin mensahe yan dito na alisin na natin, kunyari, religiosity na si God, ganyan. Pero more like, makinig ka sa universe kasi Oo. technically, yung purpose mo at yung strengths mo, nag-a-align naman yan sa kagustuhan ni God. So parang, minsan may mission talaga na pinapagawa sa yung Diyos na parang, actually yun din. Kunyari, lagay natin on a personal level. May mga taong depressed. At kadalasan, malaking factor ng depression nila is hindi nila alam anong gagawin nila. Hindi nila alam kung anong gusto kong gawin sa buhay. Hindi ako makahanap ng fulfillment sa ginagawa ko. May side na parang ngayon nga, kung makikinig ka sa sinasabing mission sa'yo ng Diyos. At pag sinunod mo yung mission na yun, na align din sa pagkatao mo, doon mo makikita, may kwenta pala ako. Yun pala yun. Yung pala yun. Oo, yun pala yun. Kaya mo pala ako ginawang ganito simula bata ako. Na ayoko ng kagaya ng iba is because dito mo pala ako dadalhin. Kaya pala nilagay mo ako sa specialty o sa specialization na most people ayaw. Kasi ganito pala yun. Ito pala yung mga matutulungan ko. Oo. At saka yun din po, pagka may malungkot kayo at the same time, nilabas mo sa sarili mo yung mission mo. Like, it extends sa ibang tao na parang, yung nga, yung may para sa ibang tao yung ginagawa mo at di lang para sa sarili mo. Minsan doon dumarating yung fulfillment talaga. Meron pa, parang, di ba, sabi ko sa'yo kanina, nagkukwentuhan tayo. Nagko-content naman ako before Opo. Nagvi-video naman ako. May script, di ba? Pero bakit parang hindi siya nagte-take off? Bakit parang wala akong impact? Diba? Parang feeling mo, galing mo naman. Parang you're better than itong mga lumalabas. Pero bakit kaya hindi ako binibigyan ng flight ni Lord dito sa ano na to, sa avenue na to? And then, nung shift ko nga, I started showing lang how I talk to patients. Walang script. Diba? And then, naging intentional ako about the topics that I will be talking about. And then, lumabas ako. Like, ganito. Apo. Ano yung nasa loob ko? Ano yung mission ko? Why am I doing this? Ano yung pinanggagalingan ko? Or ano yung story ng mga taong tinutulungan ko? Doon Okay. Kasi sa totoo lang, ang mga tao, nakikita talaga nila kung totoo ka sa ginagawa mo at hindi. At sobrang napakalaking value na totoo ka talaga sa ginagawa mo. Kasi pag totoo ka talaga, makikita talaga nila malasakit. So parang, hindi nila titignan yung, kunyari, yung content na lang, lagay natin sa content. Hindi nila titignan yung content na pang swipe lang kasi, ay, may pakialam to sa ginagawa niya. So parang, ano kaya sasabihin niya? Oo. At meron kaya mag-impact sa akin yun. Diba? Ano yung, what's in it for them? What value will I get if I listen to you? Kasi parang, syempre before, diba, I would make contents about, okay, beautiful teeth, artista teeth, blah, blah, blah. Parang it's just another form of marketing. Marketing nga. And people are smart enough to know when you are selling. Yeah. They know it eh. And people are aware of words like X-deal. Alam na nila yan. Oh, pumunta yung influencer doon, libre yan. Oh, X-deal lang yan. They know it already. So, alam nila when you're feeding them something to para i-influence mo sila na gawin yung same procedure na ginawa mo dito sa tao na to. But at the end of the day, it feels kind of empty. Totoo. Okay? Pero when I started, sabi ko, sige na, shoot tayo. Normal lang. Shoot nyo na lang paano ako makipag-usap sa patient. Kasi, yun ako ang gagawin ko. 'Di ba? When we released that particular video na nagko-consult ako sa patient, which is sobrang daling gawin for me. Kasi yun Opo, nga kasi ako yun normal na eh. Opo. yun na yun Doon siya pumalo. And when I read the comments, people are saying, sana lahat ng dentista ganito. Ganyan, oo. Totoo yun. Si Doc may malasakit. Yung dentista ko ganito. In as much as, of course, you don't want naman to be compared to the rest, you are giving that message to the universe na pwede naman maging ganitong klase ng doktor. Totoo Pwede yun. naman maging ganito kang dentista. Bakit di ka maging ganyan? Opo. Diba? Tsaka yung nabanggit nyo kanina na parang, kasi di ba, technically, pag nagko-content ka ng information, parang inaano mo yung yung trade secrets or parang
Pero parang natatakot yung iba na, yung sasabi kasi baka wala nang kliyente sa akin kasi pakinggan na nila yung sinasabi nito. Pero sa totoo lang, it legitimizes you din eh. Yeah. Na tuwing pinapakita mo kung ano ba talaga yung naitutulong at nalalaman, parang mas more like, mas possible dumami talaga yung clients dahil, legit siya eh. Di ba? You have to do your share. Ay, sorry. Ay, pala. Ay, nalobat. O, di ba? Ang sarap ng kwentuhan namin. Naniniwala ako na lahat tayo merong responsibility. 'Di ba? Ikaw naging dentista ka not only to extract teeth, not only to make beautiful smiles. That's part of your job. 'Di ba? Pero ano yung deeper responsibility mo? And for me, pag doktor ka, responsibilidad mo to educate. Responsibilidad mo to correct misinformation, lalo ngayon. Kasi maraming tao ang nagsishare ng treatments, nagsishare ng procedures because they're promoting. But hindi nila naha-highlight ano yung consequences if I do it. 'Di ba? For me, it's about being honest. Even if it means pwedeng umatras yung patient. 'Di ba? Even if it means yung mga gusto magpa-veneer sa akin, biglang ayaw na nila kasi sinabi ko to. 'Di ba? At the end of the day, yun yung purpose ko. Kasi To sa inform totoo them. lang, kunyari, kung mawalan ka na magpapabidir, malaking pera ding nawala yun. Oo. Pero yung ibabalik ko doon sa sinabi mo kanina, at least makakatulog ka ng mahimbing sa gabi at matitignan mo sila ng diretso sa mata. Oo. Napaka-importante nun. Kasi sa totoo lang po, napakarami ring mayaman na tao na hindi nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Oo. Mahirap talaga. Kailangan talaga hanapin mo yun. The purpose of life. Your ikigai. Ikigay. 'Di ba? Ano yan? For me, that's very important kasi that's what's keeping me moving every day. Otherwise, wala, pagod ka lang. Depressed ka lang every day. Totoo 'Di ba? Parang, pasok na naman ako. Uwi na naman ako. So what? At the end of the day, So what, no? Tsaka why? Yung bakit mo Oo. ginagawa yung mga ginagawa? Dapat tinatanong talaga natin yun. parang, okay, ginawa ko yan. Natapos ko lahat ng meetings ko today. So, ilan yung nabago kong buhay today? Ilan ba niloko ko today? Ilan ba yung na-educate ko today? Actually, when I look at my views, parang I'm looking at the number of people na, may natuto sa akin na ganito karami. May nakinig sa akin na ganito karami. Minsan may magko-comment doon, misinformed. Or, alam mo yun, magsasabi sila ng treatment. Ganito lang yan, ganyan. I see that as an opportunity to correct. To educate ulit. Oo. So, lagi akong ganun. Hindi ako dahil, nagsabi siya mali, bash ko nga, awayin ko nga, o kaya deleting ko nga. Minsan, nagde-delete ako kapag medyo bastos. Pag sobra na, yan. ganun din sa amin. Pag Medyo sobra. bastos or medyo below the belt and ibang tao yung inaatake. Pero, I always look at it as an opportunity para i-correct kung ano yung nakasanayan nilang thoughts, Opo. yung beliefs nila. So, it's always, paano ko kaya to mababago? Paano ko kaya to maiko-correct? 'Di ba? And people, kahit nasa malayo yan, would you believe most of my patients are not from Manila? Same din kay Dr. Manny. Opo. Most of my patients are from abroad. Most of my patients from probinsya. Grabe. And they would fly in, fly out. I have patients from China. They're Chinese. Chinese patients. Nag-uusap kami, translator. 'Di ba? Ibig sabihin, dumating doon, umabot Umabot doon. doon. And for them to tell their countrymen na, nag-work sa akin or okay siya, punta kayo doon. Kasi sunod-sunod eh. Opo. Sunod-sunod mga Chinese na. Sabi nga nila, mag-aral ka na daw mag-Mandarin. Mag-aral ka na mag-Chinese. So, yung effect nun, nakikita mo, malaki siya. Nasa wide scale siya. So, ngayon, meron ako mga questions like, Doc, di kami makakapunta sa'yo kasi ang layo mo talaga. Malayo talaga ako. May product ka ba? That's the next question. You know what I did? Research. Opo. Research. Anong pwede kong gawin so that I can reach those people na hindi ako kayang puntahan for the treatment. At least I can still make them feel na concerned ako sa kanila. Ano po yung naging, doon? Ano yung naging solution? We're formulating a product. Nasa testing kami ng product ngayon. Oh! Yeah, and we're launching very soon. Opo ba, pagka nilaunch na yan, interview ulit tayo. Oo, wala Opo, problema. mga last few questions, ma'am.
Outside po sa sa dentistry, ano pa po yung mga bagay na nagbibigay ng fulfillment sa inyo? Being a good mom. Kasi Siyempre. yun naman yung number one eh. Of course, asawa, yung duty mo bilang partner, bilang nanay, bilang boss. Bilang boss. Kasi maraming buhay nakadepende sa'yo eh. I think when you're a business owner, when you're a leader, kailangan mong tanggapin na hindi mo lang dala-dala yung sarili mo. May mga taong nakadepende sa'yo. Yeah. And yung mga tao, bawat isa doon may 5 nakadepende doon. So parang branch Malaki siya. talaga ang responsibility. So yung ship mo, malaki siya, malaki yung dala-dala mo. So yun, it gives me fulfillment. Nadala ko sila doon sa mission na ginagawa ko. Nung pandemic, wala kaming clinic. Shift kami, nagtitinda kami, nagbebenta kami ng kung ano-ano. Kasama ko sila. Because I had to make sure they'll be able Na to sila feed rin, their oo. families. Kumbaga, no? Hindi na lang parang, hindi, kasi dentista ako, kailangan ko yung staff ko. Talagang, hindi. May responsibility ako sa kanila. So, kung hindi ko magagawa yung practice ko, kailangan ko pa rin gawa ng paraan para maging okay sila. Ang galing nun. I always see and realize na if I care for people, doon ako lumalago. Totoo yan. Doon ako nag-grow. Opo. Doon ako natututo. So, lagi kong iniisip, paano sila? 'Di ba? Ako wala akong sweldo, okay lang. Kaya ko 'yan eh. Paano yung staff ko? Paano yung anak nun? May anak yun, baby eh. Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Laging ganun. Paano sila? Paano yung patient? Di makapunta. Ganon. Laging ganon. And then, ano pa ba? Fulfillment, other things. Hindi ko magbasa. Oh my Hindi ko magbasa. Business. So, currently, may mga resorts kami Opo. na tinatayo. Opo, sabi nga po nito, yung Pythoro po namin, doon po sa resort niya. Oo. Masaya yun, mahangin-hangin. So, we have several properties that we are also developing into Airbnbs, mini resorts, campsites. Opo. Okay. Yun. But Gusto niyo na po i-promote? Pwede niyo sabihin kung mga pangalan nila. we own Valer Private Escapes in San Mateo, Rizal. Okay, it's pretty new. It's a private escape. Meron siyang pool and villa. Opo. Okay, pwede din mini events, pwedeng family gathering. So, small occasions po pwede siya. We also have houses in Tanay. Wala pa siyang pangalan. Di pa namin ma-reveal. But, kung gusto mo mag-reset, gusto Opo. mo magpahinga, gusto mong pumunta sa isang lugar na titingnan mo lang, gagaling ka na. Yun, Tanay. Kasi din kami, mahilig kami sa overlooking, Opo. ganyan. So, mga destination places. Camping, because there are a lot of people who are doing camping, why not give them something of quality? Kasi right now, okay, camping, may lupa dyan, mag-camp ka. But, yung purpose ng camping, nawawala din pag tabi-tabi na kayo. 'Di ba? Kapag buwisit ka sa CR na pinupuntahan mo. So, kami din, the same with our profession, we are developing businesses na how can we be different? Opo. Ano yung hindi na po-provide ng iba that we can provide? Ganun pa rin, no? Yung kakaiba ka pa rin, no? Oo. Ano yung kakaiba? Not because gusto mong mas kumita ka ng mas malaki, but because you want people to experience a different parang a different camping, a different bakasyon, ganyan. So, it's always giving them value talaga. Yun. Ano pa ba? Yung product, we're Opo. in the, we're in the works. So, mga centers probably will Opo. be opening centers in the Oo, future. kasi nga, kung kuya po lang po pala talaga yung gumagawa, so syempre, limitado rin yung oras nyo, limitado rin yung space, so parang napaka-importante nga talaga na mag-expand, no? Oo, mag-expand and to reach more Opo. people. Hindi lang yung nandito sa Pilipinas. So, yun yung mga bagay Bibigay na. na willing akong magpuyat. Oh. Willing, syempre pag sinabi mo passion, dapat ready ka mag-sacrifice for Oo. it, 'di ba? So for me, if you ask me, ano yung saan ka passionate? I think I'm passionate about reaching more people. Even if it means I'll be very different from the rest. Even if it means I'll be doing something na, uy, ang ginagawa nito ni Patricia. Syempre, from your colleagues, you will get also reactions, di ba? Parang, okay, just, stay put, stay on your lane, ganyan. Eyes in front, tuloy ka lang, laban ka lang. And then,
Yun na yun. Magugulat ka na lang sa resulta ng mga ginagawa mo. Dok, ito lang, matanong ko lang. Since kayo nga po ni Dr. Mamani, husband and wife kayo, at the same time, pareho kayong practicing doctors. Kamusta yung synergy ng ganong relationship? Well, may advantage in terms of hindi naman kami parehang dentista. Hindi naman kami parehas na cosmetic surgeon. So when we are together, we talk about things na magkakaiba pa rin. Yung topic, may patient ako, may patient siya. So parang we find interest pa din dun sa mga nangyayari. At the same time, we are together but we are not always magkadikit. He has a life of his own. May mga hobby siya na I support him. Opo. Ako meron akong mga kabaliwan din na hindi niya pinakikialaman. I love reading. Hindi siya mahilig magbasa. Opo. Mahilig siya magmotor. Ako hindi. Pero there are common things like mahilig kami sa overlooking. Random ride out. Random run out. Mga ganyan. Yun. Ano naman, yung dynamics in terms of our relationship, healthy naman, I can say. Hindi kami masyadong focused on pagkakamali. Parehas kaming visionary. Yun nga po, nakita ko actually, habang kausap ko kayo, pareho kayong very matalino. Pero philosophical kayo pareho. Like, hindi, yun nga parang, sa totoo lang, I was expecting, syempre, nung before the episode, like, we're gonna talk about yung aesthetic medicine. Hindi ko alam na pag-uusapan kanina, kahit kay Dr. Mamani na, yung ethics na, feeling ko, you're doing it for the wrong reasons, na napaka-importanting, yun nga, may paki. Ay, Yung malasakit kasi talaga, sobrang bihira nun sa mundo ngayon, at hindi lang siya, bihira siya, pero napaka-importante niya. Na yun talaga yung kakulangan siguro dito sa atin na napakagandang, may nakikita rin sila ng mga taong successful at the same time, may malasakit. Kasi ako bilang podcaster, ang dami ko na interview, yun yung common denominator na nakikita ko sa mga successful people. Malasakit. Like, akala natin, yung pag sinasabi, yung pag successful, magulang. Sa totoo lang, bihira ako nakakita ng taong successful na magulang o yung madiskarte lang. Lahat sila may puso. Kasi, yun nga, pag magulang ka, maaring uubra isang beses, dalawang beses. Hindi sustainable. Oo, hindi sustainable. Ang success, long term yan matagal yan hindi yan biglaan Yeah. Totoo yan. Mission mo. Mission. Ano ba talaga ang gusto mo? And why are you doing it? Ano yung importance nun sa buhay mo? What will it make you feel if you change a person's life? Ganun lagi siya. Parang, at the end of the day, pag nakasalubong ko yung patient ko sa mall, lalapit siya sa akin, yayakapin niya ako, at sabi niya, Doc, thank you. Because of you, nakakangiti na ako. Because of you, nagka-boyfriend na ako, nagka-girlfriend na ako. Because of you, hindi na ako masyado nahihiya. Because of you, tinanggap ko na yung job opportunity ko. Napakalaking impact na. Those are big impact sa buhay nila. Pwedeng i-disregard ko yun, but if hihimayin ko talaga yun lang ginawa ko. Seryoso nga ba? Ang OA mo naman. Opo. 'Di ba? Hindi mo sila pwedeng invalidate. You have to parang gaganon ka din Parang galing mo. Very good ka dyan. Tuloy mo lang yan. That's what's gonna push you to do more pa. Better pa. Okay, nagawa akong 5. Why not make it 10? Why not ganon? And then ngayon, I'm also training other doctors. So, natututo na rin sila to communicate. Natututo na din sila to do the treatments. Opo. So, namumultiply ko na yung sarili ko, na-replicate ko na siya. So, if I can do 5, pwede na maging 10, pwede na maging 15. That's 15 lives. Opo. That's 15 lives. Diba? Tsaka yun din, yung mga maapektuhan din nila, magkakaschedule talagang lumalawak yung impact. Ba? Oo, yun. Na kahit minsan wala nang direktang kinalaman sa'yo, pero yung ripple na sinimula mo, yun yung importante. Tsaka ano ba, sa akin sobrang importante that we talk about things na credible tayo, number 1, to talk about. Kasi ngayon kahit sino Kahit pwede. sino. Diba? You're giving out information, di ka naman sigurado. Or fake news pala yung ini-spread mo, di ba? So, sa akin, dahil alam ko kung ano yung sinasabi ko, importante na mailabas ko siya. Para kapag merong iba na nagsasabi na ganito, ganyan, ganyan, andun na ako. Nandun yung info talaga na totoo. Oo. Para Ano yung totoo? Ano talaga? Kasi, again, marketing. Pwedeng sabihin sa'yo, gaganda ka dyan, ganito yan. Pero, okay, ano yung repercussions?
noon. So, yun sa akin. Doc, last question na po. Kung meron kayong mensahe sa mga naging pasyente nyo na nagkaroon ng malaking impact Ha, yung baka naging... maiyak ako. Opo. Ano po yung gusto niya sabihin sa kanila? Ba't naiyak ako? Kasi it means something for you po. Naiyak ako. Pwede mag-pause, di ba? Opo. Sige lang po. Pero Hey. Naiyak sabihin, ako. napaka-importante sa inyo ng mga pasyente nyo. Kaya kayo naiyak. At napaka-importante na. Sabay naiyak ako. Kasi yung make-up ko. Pa-appreciate nila yan. Ano ba? I think thank you talaga sa kanila kasi yung meaning nandun. The meaning is there and binigyan nila ng purpose. Doktora, maraming salamat po sa masarap na kwentuhan. Napakadami ko po Finale na lang, natutunan. pinaiyak mo pa ako. So yeah, I'm really thankful sa mga patients ko. Kasi yung happiness kasi ng pasyente, doble yan sa doktor. So, Tsaka kasi kung babalikan niyo po talaga, kunyari bata kang nangarap maging doktor. Wala namang doktor na nangarap, walang batang nangarap na, gusto ko lang maraming pasyente, gusto ko maraming pera. Lahat ng batang nangarap na gusto ko maging doktor, gusto ko makatulong talaga. gusto kong manggamot Gusto nang ko- may sakit, Oo. 'di ba? So, yun naman talaga yung core. So, changing life, saving people, and Opo. yun, giving them a better quality of life, 'di ba? Tsaka yung fact na pumunta sa'yo, ilang beses na nag-attempt magpakamatay, that's, my God. medyo mabigat. Malaking impact yan. Opo. Like, yun nga po alisin mo na yung monetary and na bagay. I mean, sandali lang tayo nandito sa mundo. At kung meron ka mga taong na-apektuhan for the better, napakasarap. Parang yun yung ngingiti ka sa gabi bago ka matulog na, I've done something good today. Diba? Parang gano'n. Minsan isipin ko nga, sabi ko sa kanya, mag-dating app siya. Tanungin ko nga kung dinownload niya. So, the next day, papatanong ko yan. Oo. So, they also feel that you're concerned about yung kanilang goals. You're together dun sa sa goal na yun. So, yun. Thankful ako sa kanila. More than anything else. Kasi, binigyan nila ako ng something na pagfofokusan ko. Yung problem nila na hindi nasusolve ng iba. Parang, may bago akong challenge ngayon. Nagkaroon ka ng Oo. parang nagkaroon ka ng meaning nga. So, alam nyo na po, ang word for the day, malasakit. Malasakit. Meaning, ganyan. So, thank you so much. Huli na lang, no, umiyak pa. Actually, maganda po yung makita nila yung sincerity. I mean, yun nga kasi, pag kiniyak, wala kang puso at kunyari, ako isang pasyente, na makikita kong, oh my God, umiiyak para sa amin si doktora. Like, paano ba naman hindi ka magkaka-confidence na, kay doktora ako pupunta? Kasi ang tagal ko na siyang ginagawa. Okay. Parang ang tagal ko na inaaral yan. Na sobrang critical ko na sa sarili ko. Dapat alam mo yan. Dapat maintindihan mo to. And then even, paano ko kaya bibigyan ng analogy ito sa language na maiintindihan nila? Paano kaya? Laging ganun. How? How can I communicate it to them? How can I emphasize the importance of this? Tsaka maganda po sa sinabi niyo is yung, yun nga, nakafocus kayo sa kanila. Napaka-importante nun sa kanila at hindi sa akin. Kasi, It's nice when nagtatagpo yung profit motives mo and your meaning. Mission. Your mission. po. Parang bonus siya. Oo. It becomes life-changing. Yun Totoo. siya. So, pwedeng sabihin nila, bakit mo ginagawa yan? Pag dumating sila doon sa posisyon ko, saka lang nila maiintindihan how big of a heart I have right now because of those patients na nagte-thank you sa akin for the things that they do. Minsan nga, Doc, kahit hindi maging effective to, happy na ako, Doc, kasi nakinig ka sa akin. Kasi 15 years na nakikinig sa akin. Yung mga ganon. Or, dala-dala ko na to, sobrang tagal na. Ito lang, Doc, na nakikinig ka and you're telling me na ganito pala yan. Malaking bagay. Oo. Totoo lang, sana maraming ma-inspire dito sa mga makakapanood ng mga doktor na talagang
puso talaga. Napaka-importante, puso. Puso. Apa. Puso talaga. Doktora, maraming salamat po sa kwentuhan. Thank Napakasaya you. po ng episode natin. Napakarami ko pong napulot. Like, hindi ko in-expect na from dentistry, pupunta tayo sa ganitong topic. Maraming Masaya, salamat pinayak po. mo ko eh. Thank you, Beste.